Bunso, hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw na ang tanging lalaki sa pamilya natin. Bunso. 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 Jane. Ako na lang ang natirang lalaki. Hindi ba't nasali ako at kumakanta? Nasaan ako? Bakit ang hirap ng kapalaran nating lahat? Patay na lahat ng lalaki sa pamilya. Si Bunso na lang ang natitirang lalaking lahi. Ngayon, mamamatay na rin siya sa gutom. Paano na ang buhay namin pagkatapos? Bunso. Ano ba ito? Totoo, huwag kang reklamo, may makain ka nga, pagbutihin mo na lang. Bunso. Angkan ng Zhang Jing. Nako. Na-time travel ako sa panahon ng taggutom, at naging isang tamad at palamunin pa. Bunso. Buti na lang buhay ka. Kung namatay ka, hindi ko alam kung paano. Haharap sa kuya mong pumanaw na. Ang lambot nito. Bunso. Nasa sinaunang taggutom ngayon, 5 kong kuya namatay sa gutom, naiwan ang 5 napakagandang, biyanan, at isang maliit na pamangking babae. Grabe ang bigat ng responsibilidad ko. Bunso. Ito, ang huling pagkain na natitira sa atin. Kainin mo na. Bunso, kainin mo na agad. Nahimatay ka nga kanina sa gutom. Napakasamang tao ng orihinal kong katawan, napakabait sa kanya ng mga biyanan, hindi pa niya pinahalagahan. Ngayong na time travel ako, aalagaan ko silang mabuti. Pagiginhawahin ko ang buhay ng mga biyanan. Parang bato ang tigas ng tinapay na ito. Buong gabi akong kumakain nito, muntik na akong mabungi, hindi nga makagat. Gusto nyo ba akong mabulunan? Kung gusto nyo, kayo na lang ang kumain. Konti na lang ang pagkain ngayon, kung hindi ako magpapakatigas ang loob, hindi talaga kakain ng mga ate. Kailangan kong maghanap ng ibang pagkain. Bunso. Ate, hayaan mo na siya kung ayaw niya. Hatiin na lang natin ang tinapay. Hindi naman pwedeng mamatay tayong lahat sa gutom. Tama. Ito. Inay, gutom na ako. Ate, hatiin na lang natin ito para may lakas tayong magtrabaho at maghanap ng ibang pagkain. Sige na nga. Ang kusinang ito, mas malinis pa sa mukha ko. Ang tagal kong naghanap, kalahating basket lang ng gulay ang nakita ko. Itong kakarampot na gulay, hindi ito sasapat para sa buong pamilya. Pero taggutom ngayon, kahit mga gulay, pati balat ng puno kinain na. Saan pa ako kukuha ng pagkain? Ano ito? Space ring. Ayos, hindi ko inasahang makakahanap agad ng pagkain. Ngayon, hindi na magugutom ang mga hipag ko. Binabati kita. Na-activate ang espesyal na espasyo. May isang batis ng espiritual na tubig sa loob ng espasyo. At may 50 ektaryang mahusay na lupang sakahan. Hindi lang espasyo ang nakuha ko. May sistema pa. Ngayon, hindi na ako magugutom. Subukan ko sa ibang lugar. Tingnan ko kung epektibo ba ang sistemang ito.
Sa pagkakaroon ng sistemang espasyong ito, ang pagpapakain sa mga hipag magiging napakadali na lang. Bunso, ito ba yung mga gulay na pangkagubatan na kakainin mo? Huhugasan ko muna ito at lulutuin bago mo kainin. Panahon ng taggutom ngayon, pero ang katawan ng ate hipag ko ay sapat ng nakakagulat. Hindi ko alam kung paano pa siya lalago kapag bumuti ang kalagayan namin sa hinaharap. Ate hipag, huwag ka nang mag-abala. Ako na ang bahala sa mga gulay na ito. May paraan ako para dito. Ibigay mo sa akin ang mga gulay na pangkagubatan. Ito ba'y ipapamigay mo ulit kay Hikwiki? Hikwiki, ang kasintahan ng orihinal na katawan. Palang maging tamad at matakaw lang ang orihinal na katawan. Masama pa pala siya. Ipinamigay niya ang lahat ng pagkain sa pamilya kay Hikiki. Kaya naman namatay sa gutom ang mga kuya ko. Ito'y hinukay namin ng iyong 5 hipag sa buong araw, bago nakuha. Ito na lang ang natitira sa bahay. Mga hipag. Hindi ko ipamimigay ang mga gulay na pangkagubatan kay Hikiki. Naisip ko na, mula ngayon, hindi na ako magpapapansin kay Hikiki. Ang gusto ko lang ngayon ay mapabuti ang buhay ng mga hipag ko. Kumakalat ka ng basura, ganyan din ang sinabi mo noon. Pero sa huli, ipinamigay mo pa rin ang lahat ng pagkain sa bahay kay Hikwiki. Ako. Tito, pwede akong hindi kumain si Meow Meow. Pero ang nanay at mga tiyahin ay matagal nang nagugutom. Pwede bang huwag mong ipamigay sa iba? Meow meow. Hindi agad-agad mababago ang imahe ko sa mga hipag ko. Mukhang kailangan kong gamitin ang pamamaraan na yon. Umalis kayong lahat dyan. Dito sa pamilya namin, Zhang ang apelyido. Ako ang masusunod dito. Kung haharangan niyo ako ulit, palalayasin ko kayong lahat. Tumabi kayo. Ate, ano na ang gagawin natin? Wala nang makain sa bahay. Maaga pa naman, Erday. Si D, maghanap muna kayo ng gulay sa labas. Pag ibinigay niya ang mga gulay kay Hikwiki, gutom na naman tayong lahat. Sige, ate. Ang bait-bait natin sa kanya. Bakit hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob? Sa tingin ko, masama siyang tao. Huwag na lang nating pakialaman. Tumigil ka. Kahit anong pagkukulang ni Bunso, kapatid pa rin natin siya. Kailangan natin siyang alagaan. Tama na, siyaw tao. Ano man ang mangyari, parte pa rin siya ng pamilya natin. Tiisin na lang natin. Baka, balang araw magbago siya. Tiis pa, hanggang kailan? Hanggang mamatay tayong lahat sa gutom. Kahit mamatay tayo sa gutom, tadhana natin yon. Mula ngayon, kapag narinig ko pang, pinag-uusapan ninyo si Bunso, huwag ninyong sisihin ang inyong ate kung palalayasin ko kayo. Pasensya na, Ek. Bunso, may intindihan mo ba talaga? Pwede palang talagang palitan ng mga gamit. Ayos na ito. Ngayong may ganitong espasyo at sistema, hindi na magugutom pa ang mga kapatid na babae ko. Dapat akong magmadali at maghanap pa ng mga gulay sa gubat para makapagpalit ng mas maraming bagay. Sino yan? Ang lakas ng loob mong mangasaw dito ng palihim. Oy, sasabihin ko sa'yo. Teritoryo ko ito. Sino ang nagpahintulot sa'yo na mangasaw dito? Si Zhang Ansheng yan. Itong tanggang to, hindi ko alam kung saan galing ang swerte niya. May 5 napakagandang kapatid na babae. Nasa piling ng biyaya pero hindi niya alam. Pag namatay rin siya sa gutom, kukunin ko lahat ng 5 kapatid na babae niya. Lahat ng yun. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo. Nandito ako para maghanap ng gulay sa gubat. Ikaw ang nandito para maghanap ng gulay sa gubat. Alam ng lahat sa barangay. Natamad ka. Puro pandaraya at pagnanakaw ang ginagawa mo. Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang paghahanap ng gulay sa gubat bilang dahilan. Para mangasaw ng palihim dito, di ba? Zhang Ansheng, disyerto itong bundok. Anong teritoryo-teritoryo pa? Namamatay na sa gutom ang 5 kuya ko. Ako na lang ang natira ngayon. Ngayon, hinahadlangan mo pa ako dito. Gusto mo bang patayin rin ako? May punto si Zhang Jing. Ansheng, hindi mo pwedeng itulak ang tao sa bangin. Totoo, tuwing umaakyat kami ng bundok kasama siya, kinukuha niya ang kalahati ng aming nahuhuling hayop. Sasabihing protection fee daw. Sobra na, tumahimik kayong lahat. Ayoko nang mag-aksaya ng salita sa inyong mga walang utang na loob. Zhang Jing, kung hindi lang ako nagmamadaling manghuli ng kuneho. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Hindi pa sigurado kung sino ang ayusin kanino.
Pwedeng itanim sa loob ang mga binhing ito. Diligin ang banal na tubig. Baka malapit na tayong makakain ng sariwang gulay. Kailangan ko nang umuwi. Baka gutom na ng sobra ang mga ate ko. Ate, yung mga damo sa kabilang bundok, nahukay na ng iba. Talagang wala nang mahanap. Okay lang. Magpahinga muna kayo. Bukas, ako at si third sister. Titingin pa kami sa mas malayo. Second sister, nakita mo ba si Zhang Jing sa bundok? Wala talaga akong nakita. Sa tingin ko, ibinigay niya lang yung mga damo kay Hikwi-Kui. Anyway. Zhang Jing, sabi mo pupunta ka sa bundok para maghukay ng damo. Nasaan yung damo? Wala talagang damo. Pero meron ito. Wow! Bigas? Bigas! May bigas na tayong makakain. Hindi ko inakala na 5 gin lang ng puting bigas. Ganito na pala kasaya ang mga ate ko. Kitang-kita kung gaano sila nahirapan noon. Zhang Jing, saan mo nakuha ang bigas na ito? Ito po ang second sister ko. Ito po ang second sister ko. Zhang Jing, saan galing ang pagkain na ito? Kuya, saan galing ang mga bigas na ito? Ito ay itinago dati ng nanay at tatay. Sabi nila, ito ay dowry para kay Hikiki. Pero ngayon, halos mamatay na tayo sa gutom. Wala nang kwenta ang dowry na yan. Dapat ilabas na natin at kainin. Ang buhay natin ang mahalaga. Sabi ko na nga ba, may plano talaga ang nanay at tatay. Tara, magluto na tayo ng lugaw. Ang mga bigas na ito, talaga kayang itinago ito ng nanay at tatay? Noong namatay sa gutom ang kanyang 5 kuya, bakit hindi niya ito inilabas noon? Posible kayang. Nagbago na talaga siya. Kayo na ang kumain. Kumain kayo ng marami. Halika, kumain na. Ano nang nangyari? Hoy! Saan kayo pupunta? Bakit hindi kayo sumabay sa pagkain? Kuya, kami ay mga babae lamang. Hindi kami pwedeng sumabay sa pagkain. Nakakamatay talaga ang makalumang kultura. Ha? Mga ate, mula ngayon, walang babae o lalaki sa pamilya natin. Sabay-sabay tayong kakain. Pag may pagkain, sabay-sabay tayong kakain. Pag may problema, sabay-sabay nating haharapin. Kuya, ano nang sinasabi mo? Ito ang mga alituntuning itinakda ng mga ninuno. Hindi ito pwedeng baguhin. Ang hirap baguhin ang kanilang nakadisnang pag-iisip. Kailangan ko talagang gamitin ang katauhan ng orihinal na to. Hindi nyo ba ako naririnig? Halika, kumain na. Hi! Mga ate, ang punto ko ay isa lamang. Pangako ko sa inyo, hindi na ako hahayaang magutom at magdusa pa kayo. Umupo na kayo at kumain. Bunso, totoo ba ito? Led. Ang bunso na ngayon ang namamahala. Sumunod na lang tayo sa kanya. Kunin niyo ang mga upuan at umupo na. Halika. Nga pala, mga ate, bukas, sabay-sabay tayong akyat sa bundok para mamitas ng gulay. May natagpuan akong magandang lugar, maraming gulay doon. Totoo ba yan, bunso? Siyempre naman totoo. Bakit ko kayo lolokohin? Bunso, gusto ko ring sumama. CJ, samahan mo kami, miyaw-miyaw, okay? Maghiwa-hiwalay tayo. Si ate at si miyaw-miyaw ang magkasama. Pangalawang ate at pangatlong ate ang magkasama. Pang-4 at panlimang ate ang magkasama. Bunso, kukuha ako ng pinakamalaking gulay. Ang galing naman ni miyaw-miyaw, mabait ka, pero mag-ingat. Huwag kang lalayo ng sobra. Mag-iingat kami. Ang laki pala ng gulay na ito. Array, tulong. Parang boses ni pangatlong ate. Hay, pangatlong ate, dyan ka lang, pupuntahan kita.
Pangatlong ate, anong nangyari? Kinagat ng ahas. Pangatlong ate, ahas yan. Kailangan nating bunutin agad ang lason. Hoy, bunso, ate mo ako. Hindi ito tama. Ako na lang ang lalaki sa pamilya. Hindi mo ba susundin ang sinasabi ko? Bitawan mo. Zhang Jing, ano nang ginagawa mo? Zhang Jing, ano nang ginagawa mo? Ang lakas pala ng babaeng ito. Zhang Jing, asawa ng kapatid mo yan. Ang lakas ng loob mo, ginagantuhan mo siya. Ako. Anong sinasabi mo? Bata ka. Kakagat lang sa akin ng ahas. Si bunsong kapatid ang humigop ng lason. Totoong sinagip mo si Lan. Hindi mo siya ginagantuhan. Mali ang akala mo. Bata ka. Iniligtas lang ako ni bunsong kapatid. Hindi ako naniniwalang mabait siya. Ate, pangpatay ito ng mikrobyo at lason. Mag-spray ka ng marami. Aray, saklolo. Parang boses ni ate. Bunsong kapatid, tingnan mo nga. Ikaw. Okay lang ako. Nandito si bata. Sige na, pumunta ka na. CJ. Ziam Yang, tingnan mo, ang taba ng kunhong ito. Basta sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka mauubusan ng karne. Zhang Ansheng, umalis ka dyan. Uuwi na kami. Hoy, Inay, natatakot ako. anong kinatatakot mo? Kapag sumunod ka sa isang tambay na tulad ni Zhang Jing, mamamatay ka sa gutom. Kahit anong sabihin, si Zhang Jing, mas mabuti pa kaysa sa isang tamad na tulad mo. Gandang. Ayaw sa mabuti, sa masama pa ang gusto? Bitawan mo ko. Bitawan. Huwag mong saktan ng nanay ko. Aray! Miyaw miyaw. Hahawakan mo ang anak ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Inay, Zhang Ansheng, ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ko. Bitawan. Zhang Ansheng. Zhang Jing, tulad mong tambay, humarap sa akin. Ma'am. Okay ka lang. Sir. Okay lang ako. Okay si ate. Meow meow. miyaw miyaw. Huwag kang matakot. Gusto ni miyaw miyaw na protektahan si nanay. Ang bait mo naman, meow meow. Zhang Ansheng, pinagtripan mo ang ate ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Zhang Jing, gusto mo bang maghimagsik? Hinahampas mo ako? Naniniwala ka ba na i-report kita? Papatayin kita ng gutom sa bilangguan. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Ikaw ang masama. Ikaw pa ang una magreklamo. Ano naman, pwede rin akong hindi mag-report. Basta sumunod ka lang sa akin. Ikaw. Mag-report. Anong karapatan mo para mag-report? Ang paghampas ko sa iyo ay normal na depensa. At ikaw, minamanyak mo ang babae. Sa tingin ko, ikaw ang dapat makulong. Sino ang tinatakot mo? Tatlo lang tayo dito. Sino ang makakapagpatunay na minamanyak ko siya? Kaming lahat ay makakapagpatunay. Sir, mag-report ka lang. Tinutulungan ba niya si ate para maghiganti? Malas ko. Kung susunod kayo sa kanya, mamamatay kayo ng gutom. Pagdating ng panahon, huwag kayong humingi sa akin na tanggapin kayo. HMP. Teka. Pwede kang umalis. Iwan mo ang kuneho. Bakit? Ako mismo ang nanlaban dyan. Pwede nating hindi isumbong sa otoridad. Ang kunehong ito ay may iwan bilang kabayaran. Sige. Hintayin mo lang, bata ka. Ngayon, may karne na tayong makakain. Hoy, bakit hindi mo isinumbong sa otoridad? Gumawa ng masama si Zhang Ansheng. Dapat siyang maparusahan. Totoo, mapaparusahan si Zhang Ansheng kung isusumbong. Pero kung isusumbong natin, mapag-uusapan si ate ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Si Zhang Ansheng na yon, may pagkakataon pa tayong pagbayarin siya. Koya, may sariling pag-iisip ang ating kapatid. Makinig na lang tayo sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka natatakot kay Zhang Ansheng? Huwag kang mag-alala, ate. Marami pang pagkakataong pagbayarin siya. Umuwi na muna tayo. Nasusugatan pa si ate. Nasugatan ka, Koya. Ayos na po ako, ate. Kinagat ng ahas, hinusukan na ni Koya ang lason, at naglagay ng mga halamang gamot. Mabuti naman, mabuti naman. Hindi ko inakalang marami pang alam ang kapatid natin. Sabay-sabay na tayong umuwi. Tara. Ngayong araw na rin natin kainin ang kunehong ito. Baka masira kung patagalin pa. Sige, sundin natin ang gusto mo.
Pagkatapos nating makakain nito, hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakakain ng karne. Huwag kayong mag-alala, mga ate. Sisikapin kong magkaroon tayo ng karne sa bawat kain. Oh, siya nga pala, ate. Huwag muna tayong kumain ng mga damong gamot ngayon. May sariwang gulay ako. Magluto tayo ng lugaw na may gulay. Saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Nga, ngayong tagtuyot na ang lupa. Paano may gulay? Saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Kung sasabihin ko sa kanila, may sistemang espasyo ako. Baka matakot sila nito. Kaninang umaga, nakasalubong ako ng naglalakbay na mga ngalakal na bumibili ng gulay. Sabi niya, pwedeng ipagpalit ang gulay sa pagkain. Sa panahon ngayon, wala nang ganong mga ngalakal. Ang gulay ay hindi naman mahalaga. Ang pagkain ang mahalaga. Sino bang magpapalit ng pagkain sa gulay? Oo nga. Buong araw akong naguhukay ng gulay sa labas. Bakit hindi ako nakasalubong ng ganong mga ngalakal? Medyo mahirap na ito para sa akin. Ay sige na. Baka swerte lang ang ating bunsong kapatid. Okay na kung may makakain. Mukhang gabi na. Tara na, magluto tayo. Hoy, pangatlo, nasugatan ka. Magpahinga ka ng mabuti. Sige. Ay, may karne na akong makakain sa wakas. Engan, Tama si ate. Basta may makakain, okay na. Sana, sa susunod, makasalubong din ako ng mga ngalakal na iyon. Bakit lumabas ang pamilya Zhang? Hay nako, ikaw. 5 mong kapatid na lalaki ay namatay sa pagod at gutom. Ikaw na lang ang natira. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa pamilya ninyo. Anong titignan mo? Ikaw ang pinag-uusapan. Nasaan si Lanner? Kukunin ko siya. sino ka? Zhang Jing, huwag kang magkunwaring tanga. Nasaan si Lanner? Iuuwi ko siya. Tatay, wag muna kayong magalit. Huminahon muna kayo. Umalis ka dito. Sino ang tatay mo? Tatay. Ano't nandito ka? Anong nandito? Kung hindi pa ako dumating, patay na sa gutom ang anak ko. Tara, sumama ka sa akin pa uwi. Tatay, ayoko nang umuwi. Okay naman ako dito. Tama siya, Tito Son. Huwag muna kayong magmadali. Baka nagkakamali lang tayo. Anong pagkakamali? Kumakalat na ang balita sa buong baryo. Dinala mo ang 5 hipag mo sa bundok para maghukay ng gulay. Kung may sapat na pagkain man lang sa bahay, hindi mo gagawin yon. Tatay, hindi ganon ang nangyari. Anong hindi ganun? Akala ko mapapakasalan ka sa pamilya Zhang. Marami silang miyembro, at maginhawa ang buhay. Ngayon, siya na lang ang natirang lalaki. Anong ginhawa ang aasahan mo? Halika, umuwi tayo. Tatay, hindi ako uuwi. Anong pampaganya ang ibinigay sa'yo ng pamilya Zhang? At nagpakatatag ka pa dito? Si Tatay Son, mahal na mahal lang ang kanyang anak. Kasalanan nito ng katawang ito. Napakasama ng reputasyon. Hay, iunat mo ang kamay mo. Tatay, sampailan niyo na ako. Pero hindi ako uuwi. Itay, ito. Ako at ang iyong ina ay alam na hindi ka makikasama sa amin pabalik. Kaya naghanda kami ng kaunting pagkain para sa'yo, anak kita. Paano ko maaaring hayaan lang na malagutan ka ng hininga dito sa gutom? Ingatan mo ang bigas na ito. Huwag mong hahayaang maaga ng iba. Itay, hindi ko pwedeng tanggapin ang bigas na ito. Nga po, Uncle Son, may pagkain po kami sa bahay. Hindi kami magugutom, ate. Hindi niyo na po kailangang magbigay. Bukod pa riyan ngayon, mahirap talaga ang sitwasyon ng bawat pamilya. Ang bigas na ito, kunin niyo na lang po pabalik. Tumahimik ka. Kung may pagkain nga kayo, bakit kayo nangunguha ng gulay sa bundok? Tito. Lolo San, totoo po, may pagkain kami. Kahapon po kumain pa kami ng karne ng kuneho. Talaga po, huwag nyo na kaming bigyan. Talaga? Zhang Jing, wala ka talagang hiya. Ikaw ba ang nakahuli ng kunhong yon? At nagmamalaki ka pa kay Uncle Son dito? Zhang Ansheng, ano ang pakay mo dito? Miyaw miyaw, huwag kang ang maingay. Pasok ka na sa loob para maglaro. Nanay, may masamang tao, nanay. Ha, itong batang to. Subukan mong murahin siya ulit at hindi kita palalampasin. Ano ngayon? Kinain niyo ang kunhong na huli ko. Akala mo ba may kakayahan ka ng buhayin ang pamilya? Gusto mo ng away? Hoy, ang kalokohan ng pamilya ninyong Zhang. Mas mabuti pang hindi na ako makialam. Anak, itong bigas, tanggapin mo. Babalik ako para dalawin ka ulit pagkalipas ng ilang panahon. Kung hindi na makayanan ng pamilya Zhang, umuwi ka sa atin. Aalis na ako. Tatay. Hoy, Uncle Son, ingat po. Ingat po, Uncle Son. Hala. Ate, huwag ka nang umiyak. Ang ganda-ganda ng mukha mo. Magiging pangit kapag umiyak ka. Zhang Ansheng, lumayo ka sa ate ko. Kung hahawakan mo pa siya, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Ang lakas ng kamay nitong batang ito ah. Parang pagkatapos kong uminom ng tubig mula sa spiritual spring. Sa espasyong iyon, lumakas ng husto ang katawan ko. Zhang Jing, pinsan kita. Ganito ang gagawin mo sa akin. Maniwala ka, gag-antay ako.
Zhang Ansheng, nandito ka pa pala. Huwag kayong magpakapalad. Kinain niyo ang aking kuneho. Tapos may lakas ng loob pang humawak ng patalim sa akin. Zhang Ansheng, hindi ka welcome dito. Umalis ka. Hindi ako welcome. Tingnan mo kung ano ito. Ate, pugo ito. Ano, ate? Hindi kita pag-iinitan yung nangyari noon. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Kung sumama ka sa akin, hindi ka na magugutom. Umalis ka. Shen Shunyang. Huwag mong tanggihan ang mabuting pakikitungo at piliin ang masakit. Sasabihin ko sa'yo, binigyan na kita ng pagkakataon. Mas pipiliin mong mamatay sa gutom kaysa maging babae ko, di ba? Zhang Ansheng. Nang unti-unting, kinuha mo ang lupain ng asawa ko. Nakilala na kita kung sino ka talaga. Mamamatay na lang ako. Hindi ako sasama sa'yo. Sige, matapang ka. Kung hindi ka sasama sa akin, maraming ibang gustong sumama. Sino sa inyo ang sasama sa akin? Sa kanya mapupunta ang pugong ito, at saka, hindi mauubusan ng bigas at harina sa bahay. Kayong mga walang utang na loob. Kuya Ansheng, ako ay payag. Kuya Ansheng, gusto kong sumama sa'yo. Hoy, si Kwikwi pala to. Kuya Ansheng, Yun pala yung dating kasintahan. Ikwike, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang napangasawa ni Zhang Jing. huwag kang magsalita ng ganyan. Kayong magkakapatid at si Zhang Jing, mga malapit ng mamatay sa gutom. Nag-iisip ka pa ng kasal. Kapag nagpakasal ako sa pamilya ninyo, dagdag na naman sa bibig na pakakainin. Sapat ba yung mga damong kinain ninyo? At saka, si Zhang Jing, tamad na tao yan. Kapag nagpakasal ako sa kanya, hindi ba't kasabay ko lang kayong maghihintay ng kamatayan? Hindi ako ganoon katanga. Hikwikwi. Wala ka talagang utang na loob, kung hindi dahil kay Zhang Jing, na araw-araw nagdadala ng pagkain sa bahay ninyo. Namatay ka na sana sa gutom. Wala ka sa sitwasyon mong ito ngayon. Wala ka talagang utang na loob. Eh ano naman? Oo, tinulungan niya ako, pero di naman ibig sabihin, para lang magpasalamat, ay isasakripisyo ko ang buhay ko. At saka, nitong tigang na panahon, hindi natin alam kung gaano pa ito tatagal. Sa pamilya ni Kuya Ansheng, may pagkain at inumin. Bakit ko pa pipiliing maghintay ng kamatayan sa pamilya ninyo? Ikwike, ikaw. Aling. Kayo, sama-sama na lang kayong mabuhay kasama nitong tamad na tao. Mahaba pa ang panahon ng tagtuyot. Hindi ko alam kung kailan kayo tatagal. Hikwike, isang taong walang utang na loob na tulad mo, hindi kita gusto. Sana tandaan mo, ang pinili mo ngayon, huwag kang magsisi. Nagsisisi ako, Zhang Jing, sabihin ko sa'yo, hindi ako magsisisi, ikaw naman. Huwag kang maghintay hanggang mamatay sa gutom, tapos saka mo ako hanapin. Mas may sense pa si Kwikwi. Umuwi na tayo. Lulutuin ko ng tinola ang wild chicken para sa'yo. Kaya ni Zhang Ansheng manghuli, bakit ako hindi? At sa System Mall, kaya kong magpalit ng mga gamit sa pangangaso. Mas mataas ang tsansa ng tagumpay ko kaysa sa kanila. Bunso. Alam kong ginawa mo para kay Hikwiki ay nagbigay ng maraming effort, pero hindi talaga kayo bagay. Isang tunay na lalaki. Kung kaya mong tanggapin, kaya mo ring bitawan. Bunso, huwag kang malungkot. Si Hikwikwi na ito ay hindi karapat-dapat sa effort mo, at hindi rin dapat ikaw ay malungkot. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Hindi mo naman gustong ibigay muli ang mga pagkain sa bahay. Kay Hikwiki, di ba? Ay, mga ate, nagkakamali kayo. Paano ko naman magiging malungkot para kay Hikiki? Ang iniisip ko ngayon ay kung paano manghuli sa bundok. Araw-araw kumakain ng gulay. Paano lalago ang katawan niyong mga ate? Ano ka, nagluloko ka ba? Oo nga, bunso. Sa panahon ngayon, na may gulay na makakain, masaya na kami. Ang pangangaso ay mapanganib. Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Huwag kayong mag-alala, mga ate. Tiyak na makakakain kayo ng karne. Pero, bunso, hindi ka pa nakakapangaso kailanman, kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, ate. Noong una, sumama ako sa mga kuya ko sa bundok ng ilang beses. Natuto ako ng kaunti. At saka, lahat ay may unang beses. Narinig ko sa mga tao sa barangay, may baboy ramo sa bundok. Ang baboy ramo ay umaatake sa mga tao. Kailangan mong mag-ingat. CJ, ate, mag-iingat ako. Sige, hindi na maaga ang oras. Kailangan kong magmadali paakyat sa bundok. Meow meow, dalhin mo rito ang basket para kay tito. Ang bait mo, hintayin mo ako pagbalik ko. Dadalahan kita ng karne, okay ba? Aalis na ako, mga ate. Hintayin niyo ako sa bahay. Ate, sa tingin mo ba, parang nagbago ang bunso? Parang ibang tao na siya. Oo nga, mula noong siya ay himatayin at magising. Parang ganap na nagbago siya bilang tao. Ano sa tingin mo? Baka sinusundan siya ng multo. Tieke. Anong sinasabi mong multo? Baka tumanda na lang siya, bigla na lang niyang naunawaan. Dahil sa kanyang katamaran.
Sino ang nakakaalam kung gaano katagal siya magtatagal? Lahat ay handa na, kulang na lang ang hayop na huhulihin. Ang ilang manok na ito, pwedeng ilagay sa espasyo para alagaan. Sa ganito, tuloy-tuloy na ang supply ng karne. Ang mga itlog na ito, pustura na itong panghapunan na yung gabi. Titignan ko ulit ang mga bitad. Oy, tingnan mo kung sino ito. Hoy, pinsan ko pala ito ah. Anong? Nangangalap ng gulay sa bundok? Kuya Ansheng, tingnan mo. May dala pa siyang pana. Nagdadala pa nga siya ng pana. Para mangaso. Sige. Kunin ninyo ang kanyang basket. Tingnan natin kung anong nahuli niya. May itlog si Kuya Ansheng. Ibalik mo iyan. Isang sirang itlog lang, pinag-iingatan mo pa. Zhang Jing. Talagang gwapo ka pala. Sa bundok, ilang sirang itlog lang ang nahagilap mo. Eh kayo, wala rin naman kayong nahuli. Alam mo ba, noong ako'y nangangaso na, nagdadamit ka pa lang ng garter sa puwet. Kung ganon, magkanya-kanya na tayo. Huwag na tayong makialaman. Ibalik mo ang mga itlog. Aalis na ako. Pwede kang umalis. Pero iwan mo ang mga itlog. Anong? Ayaw mo? Kunin mo kung kaya mo. Gusto mo bang mag-away? Sasabihin ko sa'yo, teritoryo ko ang lugar na ito. Kukunin ko ang mga itlog mo. Isipin mo na lang na bayad sa proteksyon. At sa hinaharap ang anumang mahuli mo dito, bawat nahuli, kalahati ay ibibigay mo sa akin. Sa sinabi mo, para mo na ring pinutol ang aming ikabubuhay. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pinapasa mo na ibigay ang 5 babae. Hindi ka pumayag. At ang mga babaeng iyon ay tumulong pa sa'yo laban sa akin. Kaya puputulan ko ang iyong ikabubuhay. Hinahanap mo ba ang away? Zhang Jing, matagal na kitang ayaw. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng leksyon. Sugurin siya hanggang sumuko siya. Gusto mo pa ba? Bakit mo ako tinitingnan? Sugurin ninyo. Kung mapatamba mo siya, ang mga itlog na ito ay sayo na lahat. Sige, sugod. Hindi, Ansheng. Hindi ko siya kayang talunin. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng batang ito. Hoy, teka muna. Ganito. Kunin mo na ang mga itlog. Hindi kita lalabanan. Para hindi sabihin ng iba na inaapi kita. Kaya, magpustahan tayo. Ang matalo, magbibigay ng 1 buwang pagkain sa kabilang panig, okay ba? 1 buwang pagkain, hindi mo yan dapat palampasin. Paano tayo magpupustahan? Paano ba ang pustahan? Pastahan natin kung sino ang makakahuli ng mas maraming hayop ngayon. Parang may something talaga rito. Pero ang 1 buwang pagkain, hindi talaga maliit na bagay. Saka, may advantage pa ako. Panalo ako sigurado sa pustahang ito. At kung madaig ko siya sa pangangaso, baka gumanda ang tingin sa akin. Sa baryo, bahala na kahit mapanganib. Susubukan ko. Pastahan na bilasin mo. Sige, pustahan na. Zhang Jing, baguhan ka pa sa pangangaso. Sa pagkakataong ito, talo ka na. Gusto na gusto ng baboy ramo ang amoy ng dahon na ito. Zhang Jing, papatayin ka ng baboy ramo ngayon. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Hindi pa sigurado kung sino ang talo at sino ang panalo. May baboy ramo nga sa bundok na kumakain ng tao. Talagang mabuti kong pinsan. Mag-ingat ka. Baka baboy ramo ang nakabangga nito. Ang taba naman ng kunehong ito. Naalala ko, may iba pa akong nakalagay na bitad sa paligid. Dapat may huli pa. Hindi umuwi si Bunso kagabi. Hinanap sila ni ate. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. May nangyari kaya talaga? Hindi. Hahanapin ko sila. Naiwan mag-isa sa bahay si Lanner. Oy,
Kuya Ansheng. Kahapon, sumasagabal pa sa atin yung lalaking yun. Ngayon, yung mga gamit dito sa bakuran. Sa atin na lahat yan, di ba? Magsaliksik kayong mabuti mamaya. Ang lakas ng loob magsalita ni Zhang Jing. Tiyak marami siyang itinagong kayamanan. Sige, bilasan nyo, bilasan nyo. Huwag kayong magkakagulo, mga magnanakaw kayo. Ano ba itong si Zhang Ansheng? Harap-harapan ng nagnanakaw. Tulungan kaya natin sila. Naiwan lang mag-isa sa loob si Sun Lanner. Kawawa naman siyang tingnan. Ay, ikaw naman. Huwag ka nang makialam sa gulo nila. Tamad at palamunin lang itong si Zhang Jing. Inaasa lang sa mga hipag niya. Sa tingin ko, nakipagsabwatan na siya kay Zhang Ansheng. Tungkol sa bigas. Tama ka rin. Sabi nila, itong si Zhang Jing, hindi niya pinapansin ang mga hipag niya. Iniwan niya lahat ng lupain kay Zhang Ansheng. Malay mo, gusto niyang ipamigay ang huling ari-arian, kapalit ng bigas. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayo. Tigil. Sa wakas dumating na si Manang. Shunyang. Sakto lang na umuwi ka. Mag-impake ka na't sumama ka na sa akin pauwi. Zhang Ansheng, ba? Dati pa lang, ninakaw mo na ang lupain namin. Ano ngayon? Ngayon, harapan mo nang aagawin ang tao. Ciao tao, gusto ko nga yung tapang mo. Pero napakasakit naman ng mga sinasabi mo. Anong agaw ang pinagsasabi mo? Ibinigay yun sa akin ni Zhang Jing ng kusa. Saka, huwag kang magpaloko kay Zhang Jing. Mukha siyang maayos ngayon. Pero baka sa bandang huli, para lang sa isang subong ng pagkain. Isa-isa kayong ibigay sa akin. Tama, kayong mga to, mag-impake na kayo at sumunod kayo kay Kuya Ansheng para hindi na kayo mahirapan sa paglilipat-lipat ng bahay sa hinaharap. Zhang Ansheng, hayop ka. Pinagmamalupitan mo ang mga asawa ng iyong kuya. Kahit mamatay pa kaming lahat, hindi kami sasama sa iyo kapag bumalik ang aming bayaw. Hindi kanya palalampasin. Sasabihin ko na ang totoo sa'yo, Shunyang, si Zhang Jing. Hindi na siya babalik. Kalimutan mo na siya. Anong ibig mong sabihin? Ito, damit ito ng aming bayaw. Si Xiao Jing, ang inyong pinagkakaabalahan ng isip, ay patay na. Kung may sisihin man, si Zhang Jing ang dapat sisihin. Pinagtatanggol niya ang mga yun laban sa amin. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Karapat-dapat lang yun sa kanya. Tumahimik kayo, babalik si Zhang Jing, sigurado ako. Oo, babalik ang ating bayaw. Zhang Jing, babalik ka nga ba talaga? Sun Lanner, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, kahapon sa bundok, nakakita kami ng baboy ramo. Gutom na ang baboy ramo, kahit ano'y kakainin yan. Totoo yan. Ngayong panahon, gutom na ang mga baboy ramo. Kapag nagsimula silang magwala, kahit 3 tao, baka hindi nila mapigilan. Sa tingin nyo, si Zhang Jing na yan, naduwag. Kaya bang labanan ng baboy ramo? Syempre hindi. Huwag. Anong gagawin natin? Bayaw. Baka kinain nga siya ng baboy ramo. Kaya pala hindi umuwi si Zhang Jing kagabi. Mukhang nakasalamuha nga siya ng baboy ramo. Ay, narinig ko. Magkakasama-sama daw ang mga baboy ramo. Mahirap nga labanan ang isa, lalo na ang isang grupo. Sa tingin ko, si Zhang Jing, baka hindi na mabuhay. Kung ganun, wala nang lalaki sa angkan ng Zhang. Ang mga biyudang ito na lang ang naiwan. Sa panahon ngayon, paano sila mabubuhay nang walang sinusundan? Ziyo Niyang, patay na si Zhang Jing. Anong silbi ng pag-iingat nyo sa mga ari-arian ng angkan ng Zhang? Wala namang silbi. Mas mabuti pang ayusin nyo ang mga gamit nyo at sumama kayo sa aking pauwi. Tama ba yun, mga kasama? Tama. Noong una, sinabi pa ni Zhang Jing, napapuntahin kayong lahat sa bahay ko para maging mga katulong ko. Ngayon, patay na si Zhang Jing. Wala na kayong mapagkakatiwalaan. Sa tingin ko, ang gaganda ninyong mga babae. Ay sayang kung magiging katulong lang. Mas mabuti pa. Ay sumama kayo sa akin at maging mga kerida ko. Kapag maayos ninyo akong nasikaso, gara nitong masarap ang buhay ninyo. Ay, sos, sabihin ko sa iyo, kahit mamatay kaming lahat sa gutom, hindi kami sasama sa iyo. Huwag kang umasa. Huwag kang lumapit. Tama si ate, kung maglakas loob kang lumapit, makikipaglaban ako sa inyo. Siyaw tao. Kayong mga babae, huwag kayong magmatigas. Sabihin ko sa iyo, dahil ikinasal kayo sa pamilya Zhang. Mga Zhang na kayo. Ngayon, si Zhang Jing at ang kanyang 5 kapatid na lalaki ay patay na. Ako, bilang pinsan niya, ang pagkuha sa inyo ay tama lang. Gapyusin ninyo silang lahat. Huwag kang lumapit. Ano ba? Huwag mo akong hawakan. Ito, ako na ang bahala. Hayaan mo akong magpasarap muna. Zhang Jing. Zhang Jing. Tulong. Tulong. Tumigil ka. Tigil, sino ang may lakas ng loob na hawakan ang manugang ko? Ang susunod na palaso ay diretsyo sa noo mo. Hoy, ayos ka lang, mabuti naman talaga. Bumalik na siya talaga.
Ma, pinag-antay mo ako sa may pasukan ng baryo para kay Bunsong tiyuhin. Tingnan mo, nakita ko nga siya. Ang galing mo, miyaw-miyaw. Zhang Jing, Siya, hindi siya namatay. Zhang Jing, hindi ka kinain ng baboy ramo? Ano nang nangyari? Kanina, sina Zhang Ansheng at kasama nila. Ang sabi patay na raw si Zhang Jing. Pero buhay na buhay pala siya. hindi lang buhay. Tingnan mo yung baboy ramo. Nadala pa niya dito. Parang siya lang ang pinakikinggan nung baboy ramo. Narinig ko na, napakabagsik ng mga baboy ramo sa bundok. Nako, kuya, itong si Zhang Jing. Parang mas naging malakas pa. Ay, ang galing talaga ni Zhang Jing. Alam mo ba yung baboy ramo? Marami ng tao ang sumubok hamuli. Hindi nahuli. May mga nasugatan pa. Pero siya lang mag-isa. Nahuli niya at nadala pa dito. Buhay pa. Mukhang umaangat na ang buhay ng pamilya nila. Itong karne ng baboy ramo, makakain nila yan ng matagal na panahon. Manugang, ayos lang ba kayo? Ayos lang ba? Manugang, huwag kayong mag-alala, yung mga nanakit sa inyo. Isang-isa, hindi ko palalampasin. Aray, kuya, si Zhang Jing. Parang iba na ang itsura. Talagang iba kaysa sa dati. Kaya pa ba nating makipag-away sa kanya? Totoo, kuya. Baka kailangan mag-sorry na lang tayo. Umalis na tayo. Yung tama na inabot ko sa kanya dati, masakit pa rin hanggang ngayon. Kung hindi, siguradong talo tayo. Anong alis-alis? Tayo pa. Takot ba tayo sa kanya? Kayo, dapat lumuhod kayo at humingi ng tawad sa asawa ng kuya ko. Kung hindi, wala sa inyong makakaalis. At ikaw, Zhang Ansheng, isang buwang bigas. Ipadala mo sa bahay ko bukas. Ikaw daw ang hamuli nito? Ikaw ang hamuli? Sa tingin ko, nakuha mo lang yan sa matandang mangangaso. Gusto mo lang dayin ako ng bigas. Mapanlin lang ka talaga. Ay, galing pala sa pag-angkas ng iba. Kaya pala si Zhang Jing. Biglang naging napakagaling. Dahil lang pala sa pag-angkas. Zhang Jing, huwag ka nang magpanggap. Alam namin. Kung ano lang ang kaya mo, sasabihin ko sa'yo. Kung akala mo makukuha mo ang bigas ko, panaginip lang yan. Zhang Ansheng, talaga naman kayo. Hindi pa natututo hanggat hindi nasusugatan. Binigyan na kayo ng leksyon sa bundok. Bakit hindi pa rin kayo natuto? Mukhang mas mahusay pa sa inyo ito. Zhang Jing, anong ibig mong sabihin? Nakahanap lang ng baboy ramo. Akala mo kung sino ka na? Gustong makuha ang bigas ko. Wala kang pag-asa. Ano, gusto mong magsinungaling? Zhang Jing, mas mabuti na huwag kang makipag-away kay Zhang Ansheng at sa kanyang mga kasama. Siya ay nakikipag-ugnayan sa mga bully sa kapitbaryo. Hindi mo sila kayang talunin. Zhang Jing, sa huli, hindi mo lang mapoprotektahan. Ang iyong 5 kapatid na babae, baka pati ang iyong buhay, ay mapanganib. Zhang Jing, pinapayuhan kita na magmadali at maging mabuti. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin. At ibigay mo ang iyong 5 kapatid na babae ng buong puso. Pagkatapos, patawarin ko ang iyong buhay. Zhang Jing, kami ang pumapabigat sa iyo. Pupunta ako ngayon para humingi ng tawad. Ate, sandali, nangako ako sa inyo. Nagagawin ko ang lahat para sa inyo. At hindi ko kayo pahihirapan. Sinasadya mong labanan ako, ha? Mga kapatid, sugod. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, kailangan mong ibigay ang lahat ng pagkain sa bahay. At isuko ang lahat, patungo rin ang baboy ramo na ito. Kung hindi, maghintay ka. Kung gusto ni Zhang Ansheng ang baboy ramo, pwede. Zhang Jing, ano ba ang gusto mo? Gusto mo ang baboy ramo, di ba? Kunin mo kung kaya mo. Kuya, di talaga kukunin ni Zhang Jing. At gagamit ng pana laban sa atin. Isa lang siyang walang kwentang tao. Hindi ba natin siya kayang talunin? Sugod na. Zhang Ansheng, saan ka ba tatakbo? Zhang Jing, humihingi ako ng tawad. Tawad na. Mamatay ka na. Ay naku, bunso, kailan ka ba? Nag-aral ng paggamit ng pana? Sigurado lagi ang tama. Ang galing-galing mo naman. Kaya pala nakahuli si Bunso ng ganito kalaking baboy ramo. Ang galing ni Uncle. Zhang Ansheng, sa totoo lang, dapat kita pasalamatan. Salamat sa iyo, dahil inilagay mo ang katas ng halamang pambalani sa baboy ramo. Sa katawan ko, gusto mong maakit ang baboy ramo para saktan ako. Kung hindi dahil dyan, paano ako makakahuli ng baboy ramo? Zhang Ansheng, napakasama ng balak mo. Ikaw na pinsan, hindi mo man lang tinulungan ang kapatid mo. Ginawan mo pa ng masama. Napakababa mong tao. Mga kasinungalingan yan. Kung gusto kitang saktan, nandito ka pa kaya ngayon ng maayos? Kung gagawin mo pa to ulit, i-report kita sa autoridad dahil sa paninirang puri. Kasinungalingan man o hindi, alam mo sa sarili mo. Pero ngayon, pag-uusapan natin, yung pang-aapi nyo sa mga manugang ko. Tito, si Zhang Ansheng na ito, may koneksyon siya sa bully. Sa kalapit na baryo, kung harapan nating kalabanin, pareho lang tayong talo sa huli. Sa tingin ko, kailangan pag-isipan muna natin ng mabuti ito. Oo nga, Tito, sa totoo lang, hindi talaga natin kaya ang mas malakas sa atin. CJ,
Susundin ko ang payo ninyong mga ate. Hindi natin ito mamadaliin. Pag-iisipan natin ng mabuti. Babalikan ko rin yung hayop na yan. Zhang Ansheng, dahil sa respeto ko, sa mga ate ko, papatawarin kita ngayon. Pero yung pustahan natin, kailangan mong tuparin. Kung hindi mo gagawin, hindi kita palalampasin. Tingnan natin kung sinong mas matigas ang kamao. Sige. Bukas. Ibibigay ko sa'yo bukas. Tito, ang galing mo talaga. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito karaming karne. Tito, kailan ka ba natutong gumamit ng pana ng palihim? Sabi ko nang aalagaan ko kayong lahat. Mabubuhay kayo ng maayos. Tutuparin ko ang sinabi ko. Kuya, iba ka na talaga ngayon. Marunong ka ng mangaso. At, kanina pa, ipinagtanggol mo kami. Medyo natakot pa nga sa'yo si Zhang Ansheng kanina. Sana tuloy-tuloy ka ng ganito. 8. Hindi ako mature noon. Ngayong wala ng lalaki sa pamilya. Kailangan kong panagutan ang responsibilidad. Aalagaan ko kayo. Kuya, mabuti naman at ganyan ang iniisip mo. Kahit papaano, may pag-asa na kami sa pagsunod sa'yo. Mga ate, kung wala kayo, wala na sana ang pamilyang ito. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong, hindi ko na kayo hahayaang maghirap tulad ng dati. Ubusin natin ang karne araw-araw. Hey, araw-araw may karne na. Ang ganda ng salita mo. Kakakita mo lang kay Hikwiki. Nagbago ka na agad. Sinong nagluto ng karne? Ang bango ng karne, parang amoy, galing sa bahay ng mga Zhang. Meow meow. Meow meow. Sabihin mo sa akin kung anong kinain mo kamakailan. Ibibigay ko ito sa'yo. Ayoko. Sabi ni Mama hindi pwedeng basta kumain ng pagkain galing sa ibang tao. At masama kang tao. Inaapi mo si Tito. Kaya ayoko. Sunggab ka. Mabuti pa nga ako, binigyan kita ng pagkain. Tapos ganyan ang sinabi mo tungkol sa akin. Karapat dapat kang mamatay sa gutom kasama yang tamad mong tiyuhin. Huwag mong sasabihin iyan tungkol kay Tito. Hindi tamad si Tito. Maaga pa lang aalis na si Tito para mangaso. Hindi niya tayo pababayaang mamatay sa gutom. Huwag mong sasabihin iyan tungkol kay Tito. Mangaso. Sa sobrang payat niya, anong mahuhuli niya? Sa tingin ko, nag-iikot-ikot lang yan. Niloloko ka lang ng tito mong hanggal. Sasabihin ko sa'yo. Kapag malaki ka na, mag-ingat ka, baka ibenta ka ng tito mo bilang katulong. Mahihirapan ka ng husto noon. Nagsisinungaling ka. Masama kang tao. Sasabihin ko kay Tito na inaapi mo ako. Hikwiki, meow meow. Sabihin mo kay Tito, anong nangyari? Tito, sabi niya tamad ka. Tapos sinabi niya na paglaki ko ipagbibili mo ako bilang katulong. Huwag kang matakot, meow meow. Hindi ka ipagbibili ni Tito. Pagdating ng panahon, paggagawa ka ni Tito ng bagong bahay. Gagawin kang binibining panganay ng pamilya Zhang. Ayos lang ba? Zhang Jing, ang mga pinagsasasabi mo, nagloloko ka ng bata, hindi ka ba nahihiya? Tingnan mo nga, halos gumuho na ang bakod nyo. Hindi pa nga kayo makakain ng maayos, nagmamayabang ka pa rin. Buti na lang, hindi kita napangasawa noon. Kung hindi, baka, namatay na ako sa gutom, sa sirang kubo mo na ito. Hikwiki, wala akong gana makipagtalo sa'yo ngayon. Umalis ka na. Zhang Jing, nagbago ka talaga, humarap ka pa ng ganyan sa akin. Bunso, ano nang nangyari? Ano ba? Ano nang nangyari? Hikwiki, anong ginagawa mo rito? Ayan, pagkakita kay Hikwiki, iba na ang dating niya. Akala mo ba gusto kong pumunta rito? Ako, dumadaan lang, tapos nakita kong gutom itong pesteng batang ito. Kaya mabuti pa ako, binigyan ko ng tinapay. Ayaw patanggapin ng walang utang na loob. Ang pamilya nyo, talagang salat na salat. Anong kalokohan yan? Hikwiki, maging maingat ka sa pagsasalita. Ang bunso naming lalaki ay lalaking may kakayahan. Hindi niya kami pababayaang magutom. May kakayahan, huwag kang magmayabang dyan. Kung may kakayahan nga, ipakita mo naman ng magandang bagong pagkain. Bunso, ate, panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Handa na ang sabaw ng buto-buto. Paano nangyari ito? Imposible. Ilang araw lang akong nawala sa bayan. Pagbalik ko, nagbago na ang sitwasyon sa pamilyang Zhang. Kaibigang Hi, matagal ka na ring nakatayo dyan. Hinding-hindi.
Gusto mo rin itong sabaw ng buto ng baboy. Sayang lang, sinabi ng bayaw ko, na itong sabaw na ito, ay para kay Meow Meow, para tumaba siya. Bata pa naman siya. Hindi dapat mapabayaan ang paglaki niya. Nung kasama ko si Zhang Ansheng, isang beses lang akong nakakain ng karne. Dati, sunod sa Niren sa akin si Zhang Jing. Sa tingin ko, kung hihingi ako ng karne, hindi niya ako tatanggihan. Talagang nagbago si Zhang Jing. Sabi ko na nga ba, Zhang Jing, hindi ka naman magiging tamad magpakailanman. Darating din ang iyong tagumpay. Zhang Jing, tingnan mo naman ang dating relasyon natin. Bigyan mo naman ako ng isang subo. Hindi ba't sinabi mo, na gutom kami dito? Bakit ngayon nakikipag-close ka? Manang. Sa totoo lang, ako naman ay ang kasintahan ni Zhang Jing. Hindi niyo naman ako pababayaan na mamatay sa gutom, di ba? Hikwike. Huwag mong kalimutan, ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mong pakasalan ako. Ngayong nakita mong umuunlad na ang pamilya namin, saka mo naalala na kasintahan mo ako. Ngayon, isang salita lang ang sasabihin ko sa'yo. Umalis ka. Narinig ko ba ng tama? Tama ang sabi ng bunsong lalaki, ang pagkain ng bunsong lalaki sa bahay natin, para lang sa pamilya. Kung nagkukulang ka sa pagkain, pumunta ka na lang sa bahay ni Zhang Ansheng. Huwag kang magmalaki. Ikaw ang walang modo. Nandito ka sa bahay namin at nagmumura ka. Tapos hihingi ka pa ng pagkain. Mga asawa lang kayo ng mga kapatid ni Zhang. Hindi naman kayo ang nanay niya. Si Zhang Jing nga, hindi nagsalita. Anong karapatan nyo para magmayabang dito? Zhang Jing, alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Gutom na ako. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakakain ng karne. Zhang Jing, kung bibigyan mo ako ng kahit isang subo, pangako ko, magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Dati, sinunod-sunod lang ako ni Zhang Jing. Kung ako mismo ang magmamakaawa, tiyak na hindi niya ako tatanggihan. Hikwike, makinig kang mabuti. Ang sinabi ng mga ate ko ay ang nais ko ring sabihin. Sa pagitan nating dalawa, wala nang anumang ugnayan. Ang mga bigas na binigay ko sa'yo noon, parang kinain na lang ng aso. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya Zhang. Talaga bang, nagbago na siya? Zhang Jing, mahaba pa ang panahon. Tignan natin. Ingat ka sa pag-uwi, Hindi na kita ihahatid. Fifth sister-in-law. Ano itong? Dahil, hindi mo pinabayaan. Ang pag-asa namin, ngayong gabi, ako ang mag-aalaga sa'yo. Mag-aalaga. Anong alaga? 8. Ang pagsisilbi na sinasabi mo, ay ang pag-aalaga sa paghugas ng paa ko. Ikaw, anong iniisip mo, hayop ka? Wala. Wala akong iniisip. Natutulog na si Meow Meow. Bunso. Tayo ay umaasa lamang sa pangangaso. Hindi rin ito isang magandang paraan. Ang mga pananim sa ating nayon ay natuyo na dahil sa tagtuyot. Sa nayon, marami nang namatay. Ilang tao? Oo, narinig ko na ilan pa ang namatay sa gutom sa nayon. Sa ngayon, sapat pa ang ating mga natitirang pagkain. Sa huli, mauubos din ito. Ano ang gagawin natin pagdating ng panahon? Ang mga pagkain at gulay sa espasyo. At marami rin ang mga ligaw na manok. Pero sobrang tagtuyot ng panahon, kung madalas lumitaw ang mga bagay na ito, ay magiging masyadong kahina-hinala. Aha, maaari akong bumili sa mall, bumili ng mga lumalaban sa tagtuyot, mga buto ng mani para itanim. Sa ganito, may pagkain tayong makakain, at hindi magdudulot ng pagdududa. Walang problema. 8. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pagkain, ako na ang bahala. Ano ang tawag dito, sabi mo? Mani. Tama, Manny, ako ay hindi sinasadya. Nakakita nito sa bundok. Ang bagay na ito ay lumalaban sa tagtuyot. Kung hindi tayo magtatanim ng trigo at magtatanim ng mani, mabilis tayong magkakaani. Pwede ba na hindi magtanim ng trigo? Mga ate, pwede ba ito o hindi? Subukan na lang natin kahit na mahirap. At saka, ang trigo ay hindi mabubuhay kung itatanim. Subukan natin ang pagtatanim nito. Tama ang sinabi ni Bunso. Bakit hindi muna natin subukan? Naniniwala ako sa kakayahan ni Bunso. CJ, kaya bukas. Shunyang, anong gagawin ninyo? Saan kayo pupunta? Kami, magtatanim ng mani. Mani. Ano yang mani? Napakatuyo ng lupa ngayon. Walang tumutubo. Mabubuhay ba yang mani? Siyempre naman, ito kasing mani, napakatibay sa tagtuyot. Ang ani nito ay mas mataas pa sa trigo. Kung gusto ninyong itanim, pwedeng subukan nyo. Zhang Jing, tigilan mo ang panlilinlang mo. Magmula pa sa ating mga ninuno, hindi pa narinig na. Sino mang nagtanim ng mani ay nabusog. Huwag mong ibuyo ang mga tao sa kapahamakan.
Ang mani, malalago ang ugat, sobrang tibay sa tagtuyot. Ang dali ng bibig mo, huwag ninyong pakinggan lahat. Magpatuloy kayo sa pagtatanim ng trigo. Baka sakaling umulan pa. Hindi naman siguro pipilitin ng may kapal, ang mga tao sa kapahamakan. Tama si Ansheng. Paano kung mamatay ang mani? Ano ang mangyayari sa pamilya namin? Tama, masyadong mapanganib. Ayos lang. Sa hinaharap, kung gusto ninyong magtanim, kumuha lang kayo ng binhi sa akin. Dati, palagi akong humihiram ng pagkain. Ngayon, gusto kong magbalik ng pabor sa lahat. Zhang Jing, naniniwala ako sa iyo. Dahil ang pamilya ninyo ay lalong gumaganda ang buhay. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan. Ako, matanda na itong buto ko, kayang-kaya pang matalo. Subukan ko rin. Huwag kayong makisali sa kalokohan. Kapag nagutom kayo sa bandang huli, huwag kayong lumapit sa akin. Kuya Ansheng, gutom ako. Anong gutom-gutom? Hindi pa nga ako kumakain. Alam mo lang kumain. Gastadora ka. Kuya Ansheng. Ano, si Zhang Jing. Ang maninatin anim ni Zhang Jing. Masagana ang ani. Puno ang buong bakuran. Paano ito nangyari? Imposible. Zhang Jing, pasensya na. Mali kami. Dapat hindi kami naniwala kay Zhang Ansheng. Pakiabot naman ng mga buto sa amin. Tumayo na kayo, Mang. Tumayo na kayo, Ale. Tumayo na kayo, alam kong nabiktima rin kayo. Itong mga buto, itanim niyo. Zhang Ansheng, salot ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magugutom ngayon. Noon, pinaiyakan mo kami, magbigay ng karne at pagkain. Nang magkagutom, wala ka namang pakialam. Tama, siya nga, muntik na niya tayong ikamatay sa gutom. Eksakto, wala ka ng tiwala mula sa amin. Mga walang utang na loob kayong lahat. Sino ang walang utang na loob? Noong mga nangangaso, bawat pamilya ay nagbigay sa iyo ng nahuling hayop. Sa tingin ko, isa ka lang magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw. Salot. Salot ka nga. Iyo. Talagang lumaki ka na. Dati, kami ang nagtatanggol sa'yo. Ngayon, ikaw na ang nagtatanggol sa amin. At pati na sa buong ngayon. Totoo naman. Mula ngayon, sino pa ang magsasabi ng masama tungkol sa ating iyo? Ako ang unang tututol. Iyo, sa anumang mangyari sa hinaharap, kasama mo kami. Si Zhang Jing na walang kwenta. Swerte lang siya. Ngayon, ang buong nayon ay sumusunod sa kanya. At kalaban ako. Sige. Ansheng, baka dapat pumunta rin tayo at humingi ng mga buto ng mani kay Zhang Jing. Anong hihingin? Kasalanan mo, babaeng pabigat, wala kang ginagawa sa bahay araw-araw. At nauubos mo pa ang pagkain ko. Eh kasi naman, walang kwenta ka. Wala nang pagkain sa bahay. Ako palagi ang sinisisi, kung alam ko lang. Pinakasalan ko na lang si Zhang Jing. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo. Si Zhang Jing na walang kwenta, hindi karapat-dapat ikumpara sa akin. Dahil pinilit niya ako sa sulok. Ngayon, bibigyan ko siya ng leksyon ng husto. Guguluhin ko ang kanyang pamilya hanggang mabasak. Sinabi mo ba, pamilya ni Zhang Jing, may pagkain at bigas? Oo, boss. At yung 5 asawa ni Zhang Jing. Magaganda silang lahat. Kung mapapatay natin siya, edi lahat ng pagkain at magagandang babae ay atin na. Ngayong panahon ng tagutom, kung may pagkain at magagandang babae ka, parang hari na. Hoy, may ganitong magandang balita. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinadya ko yun. Inintay kong mag-ani si Zhang Jing ng maraming bigas, kaya saka ko sinabi sa'yo. Mabuti. Kung magtatagumpay tayo dito, hindi ka mawawala ng parte. Boss. Zhang Jing, tigok ka na. Zhang Ansheng. Bakit sila kasama ni Scarface Liu mula sa kabilang baryo? Itong si Scarface Liu, kilalang-kilalang bully sa buong palibot. Madalas mang-agaw ng bigas sa mga tao. Baka naman, nakipagsabuatan si Zhang Ansheng sa kanya para magnakaw ng bigas. Kailangan kong maghanda ng maaga. Magnanakaw ng bigas. Sabi mo si Scarface Leo, gustong magnakaw ng bigas sa ating baryo. Tama, Kapitana. Mag-isip tayo ng paraan. Sa palagay ko, dapat mag-organisa ang baryo ng patrol team para mabantayan ang galaw ni Scarface Liu. May punto ka. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Kapitana, hindi ako sumasang-ayon.
Ngayon, wala nang makain ng lahat. Saan kukuha ng lakas para magronda? Si Scarface Liu ay isang bully. Nagnakaw na ng bigas mula sa ilang baryo. Kung hindi tayo maghahanda, mawawala rin ang natitirang bigas natin. O baka naman, nakipagsabuatan ka kay Scarface Liu para magnakaw ng bigas ng lahat. Narito ang kapitana. Huwag mo akong paratangan ng ganyan. Sige, sige. Huwag na kayong mag-away. Desisyon na ito. Magkakaroon ng patrol team ang baryong ito. Simula ngayon opisyal nang bubuo ang ating barangay ng patrol team. Si Zhang Jing ang magiging leader. Sila ang mananagot sa seguridad ng ating barangay. Kayong mga ito, mananagot kayo sa bawat sulok ng barangay mula Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Ang natitira ay mananagot sa seguridad sa mga kalye. Pagkatapos mag-inspeksyon, bumalik kayo at mag-ulat. Lumabas na at magpatrol. Opo. Kuya Leo, siyang lalaking iyon. Nakita ko mismo ang mga pagkain sa kanyang bahay. Ang dami, hindi nauubos kahit kainin. Basta patayin natin siya. Lahat ay sa atin. CJ, ang laking yaman niya, naglakas loob pang lumabas ng mag-isa at maggala. Hindi ba't parang binigyan na niya tayo ng pera? Tara na. Halos oras na. Dapat magtipo na ang patrol team. Lintik na bata, ikaw pala si Zhang Jing. Scarface Liu, hindi ba taga-kabilang barangay ka? Anong gusto mo sa akin? Lintik ka, narinig mo pa ang pangalan ko. Maging matino ka at ibigay mo ang mga pagkain mo. Ngayon, papatawarin ko ang buhay mo. Paano kung hindi ko ibigay? Kung hindi mo ibigay, kung hindi, papatayin kita ngayon, at saka kukunin ang mga pagkain mo. Hindi ba si Scarface Leo yun? Ito ay para maghanap ng gulo. Mga kapatid, may trabaho na. Tara. Scarface Leo, sa harap ng aming patrol team, nagwawala sa ating barangay. Gusto mo ng away? Aray, Nanggugulo kayo sa aming barangay. wag na akong bubugin. Wag na, alam ko na ang mali ko. Tama na. Bigyan lang ng leksyon, Liu na may peklat. Kung darating ka ulit sa aming barangay at magwawala, sa bawat pagkikita natin, bugbugin kita. Huwag nang maulit. Umalis ka na. Kuya Leo, ayos ka lang? Mukha ba akong ayos? Zhang Ansheng, ang barangay ninyo ay nagtatag ng patrol. Hindi man lang ako sinabihan ng maaga, kaya nga nabugbog ako. Aray, ang sakit. Kuya Leo, hindi ko sinasadya. Umalis ka na, boy, niloloko mo ako. Ngayon din, papatayin kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinisiguro ko, hindi na ito magkakamali. Boy, ano na naman ang naisip mo? Ito ang aking matagal nang itinagong pampaganya. Maghintay tayo habang si Zhang Jing ay nagpapatrolya. Palihin tayong pumasok sa kanyang bahay. Lagyan ng gamot ang kanyang 5 hipag. Sa ganito, ang mga babaeng iyon, wala silang choice kundi sumunod sa atin. Sa pagdating ng panahon, ang kanilang mga ari-arian, lahat ay magiging atin na. Sana ngayong pagkakataon, hindi na magkakaroon ng problema. Kuya Leo, isinusumpa ko. Hindi magkakaroon ng anumang pagkakamali. Kung may problema ulit, dadalhin ko ang aking ulo sa iyo. Mabuti ka, boy. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Lugaw. Sampain si Zhang Jing. Halos kalahating taon na akong hindi kumakain ng lugaw. Nagugulat ako na kayo ay kumakain na niyan. Kapag ininom ninyo ang lugaw na ito na may halong gamot, kahit anong tapang ng babae, ay mag-aapoy sa pagnanasa. Zhang Jing, ang iyong mga hipag at ang iyong pamilya, ay magiging akin na agad. Kumpleto na ba ang mga miyembro ng patrol? Hindi alam kung saan tumakbo si Zhang Ansheng. Nawawala si Zhang Ansheng. Masama. Halika na, kumain na tayo. Ngayon, lugaw ang kakainin natin. Nasaan si Ate Meow Meow? Kahapon, natulog siya ng sobrang huli. Hanggang ngayon, hindi pa siya gising. Kain muna tayo. Inumin ninyo, ubusin ninyo. Kapag nag-aapoy na kayo sa pagnanasa, oras na para ako ay magsaya. Nararamdaman ba ninyo? Nakakaiba ang lasa ng lugaw ngayon. Isang masarap na pagkain ng lugaw. Anong kakaiba ang mayroon? Baka ilusyon lang talaga. Tara, inumin na natin. Si bunsong kapatid ay abala pa sa patrol. Magdadala ako ng pagkain para sa kanya mamaya.
Bakit ang init? Mukhang epektibo na ang gamot. 8. Anong nangyayari sa inyo? Tijo. Ate, ang init. Zhang Jing, inaasahan ko na darating ka. Buti na lang, naghanda ako ng pampatulog. Ngayon, tingnan natin kung paano mo sasabihin ang plano ko. Mga ate, kumusta naman ang pampasigla? Zhang Ansheng, nilason mo kami. Gago ka. Anong sinasabi mo? Mga dilag, no-lesson kayo. Tutulungan ko kayong malunasan. Magsaya kayo. Bastos ka. Umalis ka. Zhang Ansheng, hayop ka. Lumayas ka. Zhang Ansheng, kapag hinawakan mo pa si ate, papatayin kita. Lumaban ka. Lalo akong nasa sabik habang ikaw ay lumalaban. Sa totoo lang, matagal ko nang gusto kayong mga magagandang dilag na ito. Si Zhang Jing, ang walang kwenta, hindi alam ang swerte niya. Kaya ako na ang magiging kuya niya. Pag-aalagaan ko kayong mabuti. Zhang Ansheng, salot ka. Buti na lang handa ako. Uminom ako ng tubig mula sa special system. Kung hindi, muntik ka nang magtagumpay. 8. Si Zhang Ansheng na to. Ang usapan, maglalagay ng gamot sa ilang babae. At ako'y magbabantay dito sa labas. Matagal na rin. Bakit walang anumang ingay? Pasok tayo at tingnan. Leo the Scarface. Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mong kakatok-tok dito? Hindi, nagpapatrolya ka pa ba sa gabi? Wala kang pakialam. Tatanungin kita, anong ginagawa mo sa harap ng bahay ni Zhang Jing? Gusto mo pa ba ng bagbog bukas? Kuya, ikaw, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nandito ako para humingi ng tawad kay Zhang Jing. Humihingi ng tawad, no? Pag-uwi ko kaninang umaga, pagtapos kong pag-isipan ng mabuti, napagtanto kong mabuting tao si Zhang Jing. Paano ko siya gagambalain? Kaya nga, pumunta talaga ako rito ngayong gabi para humingi ng tawad. Hindi ba tama? Ha, ganun ba? Kung ganun, nagkakamali ako ng akala. Wala yon. Walang pagkakamali o ano paman. Unahin ko na ang paghingi ng tawad kay Zhang Jing, ha? Teka muna, May iba pa bang gusto? dinala mo ang isang grupo ng mga siraulo sa kalagitnaan ng gabi, sa bahay ni Zhang Jing. At sinabing dumating ka para humingi ng tawad. Talaga bang akala mo ako'y tanga para lokohin? Dalhin ninyo silang lahat. Ibigay ninyo sa kapitan ng barangay para asikasuhin, alis na. 8. Ayos ka lang ba? Jing, tulungan mo ako. Hay, huwag kayong magmadali. Makakahanap ako ng antidote para sa inyo ngayon din. Hay, 8. Lahat ito ay dahil sa gago si Zhang Ansheng. Binigyan niya kami ng hihuansan. Ate, naipit mo ako. Umun ka muna. Sa ganitong kalagayan mo, paano ako makakahanap ng antidote para sa'yo? Hindi na kailangan. Walang antidote ang hawansan. Kailangan lang labasan. Hay. Zhang Jing, ngayong gabi ay swerte mo na. Jing, huwag mong sasabihin ko ang inuman ang nangyari ngayong gabi. Zhang Jing, binabalaan kita. Kung sasabihin mo ang nangyari ngayong gabi, sisingilin kita. Ano? Lahat ito para iligtas ang mga ate. Kung hindi ako pupunta sa impyerno, sino ang pupunta sa impyerno? Zhang Jing, paano mo kami pananagutan? Zhang Jing, kailan mo pinag-isipan ng masama ang kaming mga biyanan? Fifth sister-in-law, nagkakamali ka sa akin. Ginawa ko lang naman yon para maalis ang lason sa inyo. Ikaw, pag-alis ba ng lason iyon? Teka, fifth sister. Hindi naman talaga natin masisisi si brother-in-law dito. Ang dapat sisihin ay yung gago si Zhang Ansheng. Siya ang naglagay ng gamot sa atin. Oo, si Zhang Ansheng ang may masamang balak sa atin. Ang nangyaring ito. Hindi talaga kasalanan ni brother-in-law. Pero kagabi, tayong 5, lahat siya. Ay nako. Hindi ko lang matanggap talaga. Mga ate, hindi ganoon ang nangyari talagang. Biktima rin ako. Nakinabang ka na, nagmamaganda ka pa. Mauupo ka muna, brother-in-law. Brother-in-law. Alam kong aksidente lang ang nangyari kagabi. Pero kaming lahat ay mga disente at mabubuting babae.
Bilang isang lalaki, dapat bigyan mo kami ng kapanagutan. Mga ate, alam ko na noong una, ako ay isang tamad na walang silbi. At gumawa ako ng maraming mali. Pero mula nang mawala ang mga kuya ko, pinili pa rin niyong alagaan ako. Marami na rin kayong pinagdaanan. Lubos akong nagpapasalamat sa pagmamahal na ipinakita niyong mga ate sa akin. Hindi ko pababayaan ang nangyari. Sa ngayon, pananagutan ko ang mga ate. Paano mo kami pananagutan? Hindi pwedeng salita lang. Gawin nating maganda ang buhay ng mga ate at ni Meow Meow. Hindi na mag-aalala sa pagkain at damit. Biglaan ang nangyari. Kung gusto ng mga ate ang kalayaan, hindi ko sila pipigilan. Gagawin ko ang lahat para masiguro ang mga ate na may sapat na pagkain at damit. At kasaganaan. Pumasa ka na. Noong dati, ikaw ay ganoon. Hindi ka namin pinabayaan. Ngayon pa kaya naiiwan ka namin? 8. Mas mabuti kung tutuparin mo ang sinabi mo. Kung iiwan mo kami, ang kamao ko ay hindi biro. Ako ay magsisiguro sa hinaharap na ituring ang mga ate na parang kayamanan at hindi kailanman iwan. Oo nga. Kahapon, si Zhang Ansheng ay hinampes ng bunsong kapatid at nawalan ng malay. Ang tagal na nito, baka nagising na siya. Ate, sumang-ayon na kami sa bunsong kapatid. Natatakot pa ba tayo na malaman ng iba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, si Zhang Ansheng ay may masamang balak sa amin. At binigyan pa tayo ng gamot kung hindi dahil sa bunsong kapatid, nagtagumpay siya. Kaya kailangan nating turuan siya ng leksyon. Tayo muna ay lumabas at tingnan. Oo. Hoy, ikaw, isuot mo muna ang iyong damit. Isang gabi na ito, bakit hindi pa siya nagigising? Bunsong kapatid, baka masyadong malakas ang paghampas, at napatay siya. Mabuti naman. Humihinga pa. 8. Huwag kang mag-alala, alam kong ginagawa ko. Paano ko siya papatayin? Pero hindi naman siya pwedeng manatili sa bahay natin palagi. Kapatid, anong plano mo? Sasabihin ko sa iyo Zhang Ansheng kahapon, muntik na niya kaming lahat galawin ng masama. Kung palalampasin mo siya ng basta-basta, magagalit ako. 8. Huwag kang mag-alala, ginawa niya sa inyo ang ganoong bagay. Hindi lang kayo, hindi ko rin siya palalampasin. Tatawagin ko na ngayon ang kapitan. Ang masamang ginawa ni Zhang Ansheng, ilalantad lahat sa publiko. Alam na namin ang nangyari. Zio Niyang, ayos lang ba kayong lahat? Ayos lang. Salamat at dumating agad si kapatid. Kaming mga ito ay nakaligtas sa panganib mula kay Zhang Ansheng. Noong gabing iyon, si Balian Leo ay nasa pintuan ninyo, kumikilos ng palihim. Nahuli ng patrol. Dinakip siya at tinanong ng buong gabi. Ayaw niyang sabihin kung ano ang ginagawa niya sa pagtago sa bahay ninyo. Balian Liu. Kahapon sa umaga, bigla-bigla ka na lang. Hinamon mo ako pero mabuti pa ako at pinatawad kita. Ngayon, naglakas loob ka pang magmalabis sa bahay ko. Sabihin mo, ano ang ginagawa mo dito sa bahay ko? Really, tanungin mo ako ng basta-basta. Wala akong sasabihin sa'yo. Magmalabis ka, gusto mo pa bang mas masaktan? Ayaw mong sabihin. CJ. Tio, ano ba nang pinag-uusapan ninyo? Bakit parang lihim na lihim? Malalaman din ng mga ate mo, sandali lang. Leo, huling tanong ko na ito sa'yo. Magtapat ka ba o hindi? Bakit mo ba? Ginawa yon sa bahay ni Zhang Jing nung hating gabi? Sa kakatago-tago mo? Gusto mong malaman, no? Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi mo sabihin? Ayos lang. Hindi lang ikaw ang nahuli kagabi. Basta may magtapat, sapat na yon. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang. Kung hindi mo aaminin ang nangyari kagabi, iyong mga tambay na kasama mo, nauna nang umamin. Hindi pwede. Hindi nila ako ipagkakanulo. Hindi ka nila ipagkakanulo? Nagpapantasya ka pa? Sa 3 araw, 9 na beses silang nagutom sa pagsunod sa'yo. Binigyan ko lang sila ng kaunting pagkain. Aminado na sila sa lahat. Ang pagpunta mo sa bahay ni Zhang Jing kagabi, katuwang mo lang si Zhang Ansheng mula sa loob, di ba? Tama ba ang hinala ko? Sino ang nagsumbong? Ayun. Totoo nga. Zhang, epektibo pala ang paraan mo. Isang subok lang, umamin na agad. Tio, akala ko'y niloloko lang pala ninyo si Liu. Ang dali pala niyang lokohin. Ilang salita lang, umamin na. Zhang Jing, dinaya mo ako. Tumahimik ka. Pumunta ka sa bahay ni Zhang Jing nung hating gabi. May masamang balak. Tapos may ganang magreklamo na niloloko ka? At yang si Zhang Ansheng, talagang walang kwenta. Zhang Jing, huwag kang mag-alala. Bilang kapitan dito, talagang bibigyan kita ng patas na paliwanag. Gisingin niyo si Zhang Ansheng para sa akin. Opo. Gising. Bumangon ka nga. Hoy, bakit umaga na? Sinong nanuntok sa akin? Bakit ang sakit? Anong gusto niyong gawin? Bakit nasa bahay ko kayo? Zhang Ansheng.
Bahay ito ni Zhang Jing. E di ibig sabihin, kasama ko ang kanyang mga manugang? Tama na. Anong oras na ba? Yung mga manugang ng iba pa rin ang inisip mo. Wala ka talagang hiya. Punong barangay, ako ano? Zhang Ansheng. Bilang pinsan ni Xiao Jing. Noong nahihirapan sila, hindi mo tinulungan, okay lang yun. Pero dinagdagan mo pa ang hirap nila. Gusto mo pang agawin ang bahay ni Xiao Jing. Hindi ako, si Zhang Jing ang. Iniimbento niya yon. Punong barangay, pakiimbestigahan naman po. Tama na. Narito na ang katotohanan. Nagdadahilan ka pa. Akala mo ba di alam ng iba ang laman ng isip mo? Nga, Zhang Ansheng, akala mo wala sa bahay ang aming bayaw. Kaya kaming mga babae ang pinagtripan mo. Ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Sa pamilya ni Zhang Jing, 5 babae ang nag-aalaga sa isang lalaki. Matagal nang mahirap ang buhay nila. Tapos si Zhang Ansheng pa ang naghahanap ng gulo. Talagang masama siyang tao. Iyan sa baryo. Sino ba ang hindi nakikita kung ano ang gusto ni Zhang Ansheng? Wala naman kundi tingnan si Zhang Jing. Magaganda ang 5 hipag niya, kaya nagkaroon siya ng masamang hangarin. Lagi niyang inaapi ang pamilya ni Zhang Jing. Talagang wala na siyang hiya. Narinig mo ba? Ang dami mo ng kasalanan, at nakipagsabuatan ka pa kay Leon na may peklat para saktan ng pamilya ni Zhang Jing. Ngayon, sa harap ng maraming tao, ano pa ang gusto mong ipagtanggol? Zhang Ansheng, hindi mo ba sinasabing sigurado ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Leo, alam kong nagkamali ako. Talagang hindi ko alam kung paano ito nangyari. Zhang Ansheng, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil puno ka na ng kasalanan. Hindi na makatiis ang langit. Gusto ka ng parusahan. Higit pa rito, nakialam ka sa mga taong pinakamahalaga sa akin. Kahit hindi ka parusahan ng langit, ako ang magpaparusa sa iyo. Ang ganitong masamang tao ay hindi karapat-dapat manatili sa aming baryo. Iminumungkahi kong palayasin siya sa baryo. Lumabas ka sa Taohua Village. Lumabas ka sa Taohua Village. Zhang Ansheng. May gusto ka pa bang sabihin? Zhang Jing, alam kong mali ako. Ngayon, talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Zhang Ansheng, noon pang pinagmamalupitan mo ang pamilya ko, nang inaapi-apihan mo ang mga manugang ko, bakit hindi mo naisip na hihingi ka ng tawad? Ngayong palalayasin ka na sa nayon, saka ka nagmamadali, sasabihin ko sa'yo, karapat-dapat lang sa'yo ang lahat ng ito. Tama ang sinabi niya. Ang pagkahulog mo sa ganitong kalagayan ay dahil karapat-dapat ka. Manugang, alam ko na ang pagkakamali ko. Mali ako sa lahat ng bagay. Hindi dapat ko pinag-isipan kayo. Pakiusap, maging mabait kayo. Patawarin ninyo ako ngayon. Kung hindi, palalayasin na ako sa nayon. Dahil lamang sa pang-aapi mo sa amin noon, ang pagpapalaya sa iyo sa nayon ay mababa na nga lang. Maghihintay ka pa bang patawarin ka? Panaginip. Kung gayon, ito na ang pasya. Zhang Ansheng, ang dami mong kasalanan. Gumawa ka ng kalokohan sa bahay ng pinsan mo. Inapi mo ang kapatid at mga manugang. Sobrang dami, di masukat ang bilang. Bilang punong bayan, ipinahahayag ko. Mula ngayon, hindi ka na mamamayan ng Peach Blossom Village. Hindi ka na papayagang tumapak sa Peach Blossom Village kailanman. Punong bayan, maging mahabagin ka naman. Kung palalayasin mo ako sa nayon, saan pa ako pupunta? Kwi-kwi. Malapit na akong palayasin sa Peach Blossom Village. Mahal mo ako, di ba? Mamagitan ka sa punong bayan. Huwag mo siyang payagang palayasin ako. Zhang Ansheng, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan ko sinabing mahal kita? Nagkukunwari ka pang nalilito. Noong tayo pa, napagkasundoan nating day in ang ari-arian ng pamilya Zhang Jing. Bakit ayaw mo pang aminin? Ang galing mo naman hi-kwi-kwi. Naaalala ko, may kasunduan ka kay Zhang Jing, di ba? Nakakabastos ka, niloloko mo si Zhang Jing. At nakikipag-ugnayan ka kay Zhang Ansheng. Sabi na nga ba, bilang kasintahan ni Zhang Jing si hi-kwi-kwi. Bakit dati, palagi siyang pumupunta sa bahay ni Zhang Ansheng? Yun pala ang dahilan. Ang gandang peres ng maganda at gwapo. Napakasamang palad ni Zhang Jing sa pagiging kakilala ninyong dalawa. Kapitan, mga kasinungalingan lang yan ni Zhang Ansheng. Huwag kayong maniwala. Hi-kwi-kwi, hindi ka pwedeng. Maging mabait lang sa akin kapag maayos ang lagay ko. Muntik na akong mapaalis sa barangay. Tulungan mo ko, makiusap ka para sa akin. Huwag kang magsinungaling, Zhang Ansheng. Maganda ang samahan namin ni Zhang Jing. Huwag mong sirain ang samahan namin. Hikwiki, tumigil ka na sa pagpapanggap. Noon pa, mula sa bayaw namin, kinuha mo na lahat ng pagkain ng pamilya namin. Kung hindi dahil sa iyo, sa gitna ng tagutom na ito, isang beses lang kami kakain sa loob ng 3 araw. Hindi ko alam na para sa buong pamilya ninyo yun. Zhang Jing, tulungan mo ko, linisin mo ang pangalan ko. Anong paglilinaw? Noon, tanga ako. Kapag may kaunting pagkain sa bahay, ibibigay ko sa'yo. Pero ikaw, lihim kang nakikipag-ugnayan kay Zhang Ansheng. Ginagawa mo ba akong tanga? Zhang Jing, maraming tao ang nakatingin. Huwag kang magsinungaling. Tama na. Maraming tao ang nakatingin. Hindi mo pa ba alam ang katotohanan? Hi-kwi-kwi, bilang kasintahan ni Zhang Jing, nakagawa ka ng kaiyahiyang bagay. Kayong dalawa ni Zhang Ansheng ay gumagawa ng kalokohan. Hindi ka na welcome sa Peach Blossom Village.
Sumama ka na kay Zhang Ansheng. Mabuti ang sinabi ng punong barangay. Ang ganitong gwapo at magandang tao na manatili sa Peach Blossom Village ay isang kapahamakan lamang. Umalis kayo sa Peach Blossom Village. 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 Punong barangay, may kasalanan ako. Ngunit hindi naman dapat ako mamatay dahil dito, punong barangay. Oo, punong barangay. Lahat ng aking ari-arian ay nasa Peach Blossom Village. Kung palalayasin mo ako, hindi ba't ito ang pagputol sa aking ikabubuhay? Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko pa. Mula ngayon, ang mga ari-arian ninyong dalawa ay mapapasa kay Zhang Jing. Bilang parusa sa pagpapahirap ninyo kay Zhang Jing. Huwag, punong barangay. Punong barangay, sa ganito, pinutol mo ang aming ikabubuhay, punong barangay. Noong gumagawa kayo ng masama, dapat naisip ninyo ang araw na ito. Tama, ito ay dahil sa inyong sariling ginawa. Dalhin ninyo at itapon sa labas ng Peach Blossom Village. Punong barangay, Nang walang pahintulot, bawal tumapak sa barangay kahit kalahating hakbang. punong barangay, Punong barangay. punong barangay, hindi na ako uulit, pangako. Zhang Jing, tingnan mo, kontento ka ba sa pagtrato ko? Maraming salamat sa tulong, punong barangay. Si Zhang Jing ay lubos na nagpapasalamat. Ito lang ang dapat kong gawin. Noong una, kung hindi dahil sa iyong pagpapatawad, na namuno sa mga kababayan sa pagtatanim ng mani, hindi malalaman kung ilan ang mamamatay. Kung magpapasalamat man, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Punong barangay, kumain na ba kayo? Tara, pasok tayo sa loob at kumain. Para makapagpasalamat kami sa iyo. Sa paghihiganti para sa amin. Halika na. Punong barangay. Zhang Jing. Zhang Jing, nasa bahay ka ba? Zhang Jing. Hikway-kway. Hikoy-koy. Ikaw at si Zhang Ansheng, hindi ba pinalayas na kayo sa baryo? Ano pa ang ginagawa ninyo dito sa amin? Hindi naman kaya naghahanap na naman ng aming kapatid para humingi ng pagkain. Magsalita muna tayo ng maayos. Wala kaming sobrang pagkain na maibibigay sa iyo. Hikoy-koy, hindi ka ba malinaw ang relasyon kay Zhang Ansheng? Ngayon, bakit ka na naman naghahanap kay Zhang Jing? Mga kapatid ni Zhang Jing, noon, si Zhang Ansheng, ang nagpipilit na magbigay sa akin ng pagkain. Sakto namang naubos ang pagkain sa amin. Walang magagawa kundi tanggapin ang kanyang alok. Zhang Jing, ako ang may pagkakamali noon. Bumalik na lang tayo sa dati. Bumalik sa dati. Oo nga, may kasundo ang magpakasal tayo noon. Hindi ako matalino noon. Ikaw, patawarin mo na lang ang pagkakamali ko ngayon. Zhang Jing, ikaw ang nagdala ng problema. Ikaw ang bahala na umayos. Huwag kayong mag-alala, ate. Zhang Jing, alam ko na, hindi mo ako kayang iwan. Itong si Hikway-kway. Ang ganda naman ng iniisip niya. Gusto ng dati kong katawan na maging sunod-sunuran sa'yo. Pero hindi ako. Gusto mong kumain sa amin? CJ, sakto, may natirang ugat ng gulay. Sa tanghalian, hindi pa na itatapon. Para sa'yo na lang. Zhang Jing, ako ang naglakas loob na pumunta sa bahay mo para hanapin ka. Ugatin ng gulay lang ang ipapakain mo sa akin. Hindi ba sinabi mong handa kang bumalik sa dati? Dati, ugat ng gulay lang ang kinain namin sa bahay. Bakit ngayon ayaw mo na? Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang ibig kong sabihin ay, kung handa na akong pakasalan ka, pagkatapos kong magpakasal at pumunta sa inyong bahay. Hindi mo naman pwedeng, araw-araw na ugat ng gulay lang ang aipakain sa akin, di ba? Ay, kung hindi mo binanggit, halos nakalimutan ko. Ganito na lang, kaunti na lang ang bakanteng kwarto sa bahay namin. Pagkatapos mong magpakasal at pumunta rito, ayusin ko ang kubo. Doon tayo matutulog sa gabi. Hayaan ang mga kapatid na babae na matulog sa bahay. Kailangan pa bang tumira sa kubo? Bakit ayaw mo? Hindi kaya. Gusto mong sumama sa amin, mga kapatid na babae, at matulog sa iisang kwarto. Bakit hindi pwedeng? Ang bahay na ito ay kay Zhang Jing. Kayo lang ang mga kapatid na babae niya. Kayo ang dapat matulog. Bakit ako ang dapat? Hikwik napansin kong wala ka talagang hiya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Dati, lahat ng pagkain sa bahay ay ibinigay ko, sa'yo, nang ako ay halos mamatay sa gutom. Ang mga kapatid na babae ang nagbigay sa akin ng huling natitirang pagkain sa bahay. At ikaw, bilang aking nobya, para lang sa isang subo ng pagkain, nakipag-ugnayan kay Zhang Ansheng. Ngayon, gusto mo pang tumira sa bahay ko, at hayaan ang mga kapatid na babae na tumira sa kubo. Nananaginip ka lang. Zhang Jing, may lakas ka ng loob na magsalita sa akin ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Kung magalit ka, magalit ka. Ano naman ang kinalaman ko, na, hindi ba sinabi ng barangay captain, kung walang pahintulot, bawal kang pumasok sa barangay. Narinig mo ba? Umalis ka na agad sa bahay namin. Kung hindi, tatawagin namin ang barangay captain. Sobra naman kayo. Hikwik sasabihin ko sa huling pagkakataon, umalis kayo sa bahay ko. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Kapitan, Maghintay kayo at makikita ninyo. Mahal, gusto pa rin niyong kumain at tumira sa bahay ko. Panaginip lang yan.
Jing. Talaga bang nalimutan mo na si Hikiki? Totoo yan. Ang mga kapatid na babae ang tunay na mabait sa akin. Mula ngayon, kayo lang ang pagmamahalan ko. Buti na lang naintindihan mo. Xiao Jing, nandito ba si Xiao Jing sa bahay? May malaking problema. Kapitan, anong nangyari? Huwag kang magpanik. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Paano ako hindi mag-aalala? Noong nakaraang buwan, natuyo ang 2 ilog. Ngayon, ang mga balon sa barangay ay hindi na makakuha ng tubig. Hindi na makakuha ng tubig. Totoo, kung hindi maganda ang ani, makakain pa tayo ng balat ng puno o mga bulok na dahon para mapuno ang tiyan. Ngayon, walang tubig. Paano tayo mabubuhay? Sa sistemang espasyo, may tubig ang banal na bukal. Pero ito ay pansamantala lang para sa agarang pangangailangan. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Masama ang balita, Kapitan. Ang huling balon sa barangay ay hindi na rin makakuha ng tubig. Oo. Ano? Paano na? Wala ng tubig. Zhang Jing, marami kang ideya. Kapitan, si Zhang Jing ay hindi naman Diyos o bathala. Hindi siya basta-basta makakagawa ng tubig. Anong silbi ng paghahanap sa kanya? Oo nga, ngayon, kulang ang pagkain at walang tubig. Parang ayaw talaga tayong pabuhayin ng langit. Mister, may magandang ideya ka ba? Para makahanap ng tubig ang lahat. Pag-isipan ko muna. System. Meron ba sa loob ng system mo, ng gamit na nakakakita ng pinagkukunan ng tubig? Ding dong. Water source detector. Presyo. 5,000 pera. 5,000. Ang tagal kong tiniis para lang makaipon, pero nasa system mo ay wala pang 1,000 pera. Ang layo sa 5,000 kailangan. Anong 5,000? May naisip ka na bang solusyon? Meron naman. Ayos yon. Samahan mo na kami para maghanap ng tubig. Kapitan, huwag kang magmadali. May paraan nga, pero kailangan mag-ambag-ambag ang lahat ng mga gamit o pera. Para lang mapalitan ng water source detector para makahanap ng tubig. Magkano ang kailangan? Pinakamababa halaga ng 4,000 pera. 4,000? Ano, Zhang Jing? Sinasabi mo bang kailangan naming mag-ambag ng 4,000 pera para sa'yo bago ka maghanap ng tubig? Hindi para sa akin ang 4,000. Ang water source detector ang nangangailangan ng 4,000 pera. 4,000? Kaming mga magsasaka dito, 200 pera lang ang ani sa isang taon. Bigla-bigla, hihingi ka ng ganyang kalaking halaga. Sino ang maglalaan yan? Zhang Jing, baka naman, dahil nawala ng tubig ang baryo. Kaya gusto niyang dayin ang pera ng mga kapitbahay at tumakas. Sige, Zhang Jing. Ako'y nagtaka, maayos naman. Bakit sinabi ni Zhang Jing na gusto niyang maghanap ng tubig? Kailangan munang mag-ipon ng pera ang lahat. Yun pala, gusto niyang lokohin ang pera ng mga kababayan at tumakas. Zhang Jing. Totoo kaya ang sinasabi ng mga kababayan? Barangay Captain, paano magiging peke ito? Nawala ng tubig ang barangay. Wala nang magagawa ang lahat. Si Zhang Jing ay hindi naman Diyos. Paano niya makukuha ang pera? At madadala tayo sa tubig. Siya ay nanloloko lang sa atin. Totoo, hindi ako nanloloko sa inyo. Mga kababayan, ito ay detektor ng tubig. Kailangan ng mga bagay na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Nauna na akong nagbayad ng 1,000 piso. Ang natitira, kailangan natin ng tulong ng lahat. Zhang Jing, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, sigurado ako. Naniniwala ako sa iyo. Tutulungan ka naming kumbinsihin ang lahat. Huwag kayong mag-alala dahil si Zhang Jing ay nangako sa atin. Ibig sabihin, may magandang paraan siya. Handa kaming magpatunay para sa kanya. Tama, naniniwala kaming lahat kay Zhang Jing. Kayo at si Zhang Jing ay magkakapamilya. Pagkatapos mandaya ng pera, magtatanan kayo. Siyempre, naniniwala kayo sa kanya. Tama, tama. Sige. Noong una, kung hindi, si Xiao Jing ang nagturo sa atin magtanim ng mani. Marami sa inyo ang namatay. Base sa mga ginawa ni Xiao Jing noon, naniniwala ako na hindi siya manloloko sa atin. Ngayon, nawala ng tubig ang barangay, Xiao Jing. Ikaw ang tanging pag-asa ng barangay. Ako mismo ang magbibigay ng 1,000 pisong halaga ng mga bagay. Dalhin mo na ang lahat para maghanap ng tubig. Jing, naubusan na tayo ng tubig sa barangay. Ikaw lang ang pag-asa ng barangay na ito. Ako mismo ang magbibigay ng supply na nagkakahalaga ng 1,000 wen. Dali, samahan mo na sila para maghanap ng pinagkukunan ng tubig. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mga kababayan, sa mga nakaraang araw, malaki ang naitulong ni Jing sa atin. Nakikita naman nating lahat yan. Sabi niya, makakatulong siya para makahanap tayo ng tubig. Naniniwala ako na magagawa niya yan. Ako, nagbigay na ako ng supply na nagkakahalaga ng 1,000. Ang iba, asa na sa inyo? Zhang Jing, garantiya ba talaga na matutulungan mo kaming makahanap ng tubig? Basta makalap nyo, ang supply na nagkakahalaga ng 5,000 wen, garantiyadong makakatulong ako para makahanap tayo ng tubig. Sige. Kung ang kapitan nga ay nagbigay na. Ako rin, mag-aambag ako.
Ako rin, mag-aambag. Sa totoo lang, ngayon, wala na tayong ibang paraan. Mas mabuti pa nga na magkamatay na lang tayong lahat sa uhaw. Mag-aambag ako. Ako rin mag-aambag. Ako rin mag-aambag. Ako rin, mag-aambag. Dahil handang mag-ambagan ang lahat, pinapangako ko sa inyo na talagang tutulungan ko kayong makahanap ng pinagkukunan ng tubig. Bunso, ito na, ang sinasabi mong makakahanap ng tubig. Tama. Ayon sa water source detector, may tubig sa ilalim dito. Dito muna tayo maghukay ng balon. Zhang Jing, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Ang paligid dito ay tuyot, kahit damo ayaw tumubo rito. Paano magkakaroon ng tubig? Tama na. Si Jing, hirap na nga para madala tayo sa lugar na may tubig. Mga kababayan, maniwala na tayo sa kanya. Maghukay muna tayo ng balon. Umaga pa lang tayo naghuhukay nito, ngunit tuyot na tuyot pa rin ang lupa. Wala man lang kahalumigmigan. Talaga bang may tubig dito? Daan-daan na tao ang naghuhukay ng balon dito, at buong umaga na tayong naghuhukay. Sa ganito katagal na panahon, dapat ay nakahukay na tayo ng tubig. Zhang Jing, hindi kaya niloloko mo lang kami? Hindi magsisinungaling ang detector. Kapag natapos na natin ang balon dito, ang buong baryo ay hindi na maubusan ang tubig. Zhang Jing, sagutin mo ang tanong ng mga tao. Magsalita ka, hindi kaya basta-basta ka lang pumili ng lugar, at sinabi sa amin na may tubig. Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Hindi pa ito sapat ang lalim ng ating hukay. Ayon sa aking kalkulasyon, kailangan lang ng isang araw pang paghuhukay, at makakakuha na tayo ng tubig. Isang araw pa? Zhang Jing, daan-daan tayong mga tao dito. Kayang-kaya nating maghukay ng buong bundok sa isang araw. At para lang sa isang balon, isang araw pa ang kailangan? Nagbibiro ka lang. Sinasadya mo bang pahirapan kami? Nagsasabi ka pa ng isang araw bago makakita ng tubig. Sa tingin ko, sinasamantala mo ang gabi. Natulog na ang lahat upang takas kasama ang ilang kababaihan at mga donasyon ng mga kababayan. Tama, kung gusto ninyong magpatuloy, kayo na. Ako, titigil na. Ako rin, titigil na. Bakit? Lahat ng sabihin ni Zhang Jing ay dapat sundin. Hindi mo na kailangang sumali. Pero, pag nahukay na naming lahat ang tubig, isang patak nito, wala kayong makukuha. Kapitan, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Isa siyang tamad at palamunin. Halos hindi marunong magbasa. Kung hindi lang, sinusuportahan siya ng mga kapatid niyang babae. Baka patay na siya saan man. Paano niya kayang makakahanap ng pinagkukunan ng tubig para sa atin? Tama siya, Kapitan. Ngayon pa, singilin ninyo si Zhang Jing. Ibalik ang mga donasyong binigay sa kanya. Kung hindi, pagdating ng gabi, aalis na yan at tatakas. Maiiyakan na lang natin yan. Tama na. Noon, kayo, ang nagmamakaawa para maghanap ng tubig. Ngayong nahirapan akong dalan kayo sa pinagkukunan. Eto na naman kayo, may iba na namang reklamo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Kapitan, huwag kang magalit. Ako na ang bahala. Mga kababayan, kung hindi kayo mapalagay sa akin, at iniisip ninyong tatakas ako mamayang gabi, di mamayang gabi, dito na lang ako. Hindi ako alis. Kung hindi kayo mapalagay, pwedeng, bantayan niyo ako rito. Samahan namin siya. Kaming mga kapatid niyang babae ay sasamahan siya. Kung hindi pa rin kayo mapalagay, pwedeng sumama rin kayo rito. Tingnan ninyo, si Zhang Jing. At ang kanyang 5 kapatid na babae, ay nangako na sa inyo, mga kababayan. May iba pa bang reklamo? Kung wala nang reklamo, tayo na, magmadali at magtrabaho. Una, hukayin natin ang tubig. Sige. Masama ang nangyayari. Halika't tingnan ninyo. May malaking problema. Ano na naman? Ano to? May problema ba? Kapitan, tingnan mo. Paghukay ng balon, nakakuha ng napakalaking bato. Hindi na natin ito mahuhukay pa. Jing, may ideya ka ba? Kung sa modernong panahon makakakita ng ganito kalaking bato, direktang gagamitan ng makina para butasin. Pero sa panahong ito, walang makina. Imposible kung tao lang ang makahukay ng batong ito. Ang balon ay nahukay na ng ganito kalalim. Hindi na praktikal na lumipat ng lugar. HMPH, sabi ko na nga ba, si Zhang Jing, halos hindi marunong magbasa. Wala siyang alam. Dito lang siya naguhukay ng walang direksyon. Ngayon, ayan na, ang laking bato. Kahit sino pa ang dumating, wala ring magagawa. Paano na natin itutuloy ang paghuhukay ng balon? Wala nang paghuhukay. Ako, hindi na ako hahukay. Kung sino ang gustong gumawa, siya na. Hindi naman, ang buong barangay lang ang mawawala ng tubig. Mamatay na lang tayong lahat sa gutom. Zhang Jing, ibalik mo ang mga gamit ng lahat. Hindi ko na itutuloy ang paghuhukay ng balon. Ayaw ko na, ayaw ko na. Hindi na rin kami. Ayaw na namin. Tama na. Huwag na kayong mag-aaway. Mga kasama, nagsikap na tayo ng buong araw. Ito na lang ang natitira. May konting problema lang. Mag-isip tayo ng solusyon. Kapitan, madali lang sabihin mo, pero ang laking batong ito, gamit lang natin. Ang mga gamit na ito, hindi natin mabubutas. Paano natin ito lulutasin?
Jane, tingnan mo, may iba ka pang paraan para mabasag ang batong ito. Drill machine. Sa system mo, may ganito pang magandang bagay. Mga kasama, may naisip na akong paraan. Anong paraan? Ang teknolohiya. Teknolohiya. Biyenan, ano ba ang ibig sabihin nito? Anong kinalaman itong tinatawag na teknolohiya sa pagdurog ng bato? Hindi kaya na ang gagago ka na naman? Tumahimik muna kayong lahat. Malalaman nyo rin mamaya, isang drilling machine ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Sa espasyo ng sistema, ang natitirang halaga ng mga paninda ay halos 1,000 piso rin. Sistema, palitan ang drilling machine. Binabati kita. Matagumpay na napalitan ang drilling machine. Biyenan, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Bienan, kanina, wala naman dito sa harap mo. Paano biglang lumitaw ang bagay na ito? Bienan, ano ba talaga ang nangyayari? Nagkakamali kaya ang ating paningin? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Ngayon, panoorin nyo. Zhang Jing, ano ba itong kakaibang bagay na dala mo? Hindi mo ba gagamitin ito para durugin ang bato? Tama ka. Mukhang mas maliit pa ito kaysa sa aking pala. Paano nito dudurugin ang bato? Hindi mo lang alam ang kapangyarihan ng teknolohiya. Tingnan ninyo. Nadurog. Nadurog ang bato. Nasira. Nasira ang bato. Nasira nga, nasira na. Nasira nga talaga. Ganito kalaki ang bato. Ang galing. Paano nangyari yon? Narito ang katunayan. Wala nang dahilan para mag-alinlangan. Xiao Jing. Ito, ganito kalaki ang bato. Nabasag lang. Parang himala ito. Bunso, ang galing mo talaga. Mahalaga ang ating gawain. Tara na, alisin natin ang mga bato at maghukay pa ng balon. Pakiramdam ko, malapit na tayong makakuha ng tubig. Sige, sige. May tubig na. May tubig na talaga. Ayos. May tubig na. Ayos. Dumating na ang tubig. Bunso, nagtagumpay tayo. Jing, ikaw ang dahilan nito. Tayo, makainom na ngayon ng tubig. Ikaw, ang bayani ng ating barangay. Sa pagsisikap ng lahat, hindi na sayang. Ngayon, may mag-aalinlangan pa ba kay Jing na makakahanap tayo ng tubig? Wala. Ito. Zhang Jing, hindi ko dapat pinag-alinlangan ka. Mali ako. Tama na. Taggutom ngayon, mahirap para sa lahat. Natatakot ang lahat, na masayang lang ang pagsisikap. Naiintindihan ko ng lubos. Mga kabarangay, lalabas na ang tubig, magsumikap pa tayo, tapusin natin ang balon, sabay-sabay nating lampasan ito. Sige. Sige. Kuya Zhang. Ano to? Ito ang recipe ng pampalasa na ginawa ko kagabi. Pumunta kayo sa lungsod, tanungin nyo ang presyo. Balak ko nitong mga araw na ito, maghanap ng lugar sa baryo, upang magtayo ng pabrika. Pampalasa. Kuya Zhang, kagagawa mo lang ng balon para sa mga kababayan. Bakit pampalasa naman ang iniisip mo? Para kumita ng pera, kung hindi tayo kikita. Paano ko kayo alagaan, at nararamdaman ko, ang pampalasang gawa sa recipe ko, ay talagang magugustuhan ng lahat. Galing sa sistema, ang dekalidad na recipe ng pampalasa. Paano naman hindi magugustuhan yan? Sige, Kuya Zhang, kaming magkakapatid, sa mga darating na araw, ay pupunta sa lungsod para magtanong. Salamat sa inyong pagod, mga kapatid. Nandyan si Zhang Jing. Halika tingnan, ang bayani ng ating baryo. Zhang Jing, salamat sa iyo. Nakahanap ng tubig at nagpagawa ng balon. Mga kababayan, dahil dito, nakakain kami ng maayos at ligtas na nakaraan ng tagutom. May natitira pang pagkain na may tutulong sa mga karatig baryo. Mahalaga ang kaligtasan ng lahat. Oh, Zhang Jing, bakit ka biglang pumunta? May kailangan ka ba? May kailangan ako sa inyong lahat. Magtatayo ako ng pabrika ng pampalasa. Kulang ako ng mga manggagawa. Kaya nandito ako para maghanap ng mga tauhan. Anong trabaho sa pabrika ng pampalasa? Iba't ibang trabaho. Pagdidikdik, paghahalo ng mga sangkap, pagtitimbang at paghahatid. 30 pera bawat araw. 30 pera sa isang araw. Magpapalista ako. Sasama rin ako. Ako rin. Mabuti. Mga kababayan, ipinaalam ko na simula ngayon, ang Zhang Spices ay opisyal lang nagbukas. Mula ngayon, dito na, kayo magtatrabaho. Kainis na Zhang Jing. Ang ganda-ganda na ng buhay niya. Nakapagpatayo pa ng pabrika ng pabango. Samantalang ako. Isang araw, isang tuka. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako nagkaganito. Zhang Ansheng, pinsan mo si Zhang Jing. Bakit hindi mo siyang lapitan para bigyan tayo ng trabaho sa pabrika? Narinig ko. Yung pabrika ng pabango, 30 piso ang kita sa isang araw. Ikaw naman ang nobya niya. Bakit hindi ikaw ang lumapit? Zhang Ansheng, Hikwikwi.
Kayo, anong ginagawa nyo sa pabrika ni Zhang Jing? Ano, baka naman, nagseselos kayo't nakakita ng magandang buhay. Nagbabalak na namang gumawa ng kalokohan? Hindi, HMP. Alam ko namang hindi nyo magagawa. Anong hinihintay nyo? Nakalimutan nyo na ba ang sinabi ng kapitan? Walang pahintulot, bawal pumasok sa baryo. Alis na kayo. Tito, ano ang tinitingnan mo? Wala, ate. Ngayong tapos na ang pabrika, balak kong, Ikaw, bakit mo bigla ako binigyan ng pabrika ng pampalasa? Eh di na sa'yo na ngayon. Ano ba ang ginagawa mo? Bunso, kung gusto mong maging katulad ng dati, na nakahiga lang sa bahay araw-araw, at kami ang sasagot sa pangangailangan mo, pwede rin yun. Pero paggabi, huwag ka nang sumampa sa aming kama. mga ate, masyado kayong nag-isip. Ang gusto ko ay, ngayong medyo naging tahimik na ang buhay sa baryo, gusto kong magbuo ng isang karaban para maglakbay sa ibayong dagat at kumita ng malaki. Kung mananatili lang tayo dito sa baryo, hindi tayo makakakuha ng malaking kita. Hindi ko alam kung kailan ako makakapagbigay sa inyong mga ate ng buhay na puno ng kayamanan. Kailangan kong lumabas at sumubok agad. Bunso, aalis ka sa baryo. Bakit kailangan pang pumunta sa ibang bansa? Pwede namang kumita rito. Tama, hindi na tayo nagkukulang ng pagkain ngayon. Pwede tayong magtayo ng tindahan ng siopaw. Kaya tayong buhayin ng pagtitinda ng siopaw. Tama, magaling ako sa pagtutuos. Makakatipid tayo sa gastos. Bunso, hindi kaya. Ayaw mo na sa amin. Kaya gusto mong umalis? Mga ate, masyado kayong nag-isip. Pinangako ko sa inyo noon, na tiyak na, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Dahil ipinangako ko ito sa inyo. Tiyak na tutuparin ko ito. Kaya ang dahilan ng iyong pag-alis ay para sa amin. Engan, para sa ating pamilya. Kaunti lang ang oportunidad dito sa baryo ngayon, at napakahirap naman ng paglalakbay sa ibayong dagat. Kaya hinihiling kong kayong mga ate, ang mag-alaga ng ating tahanan, habang naghihintay sa aking pagbabalik. CJ, pumunta ka. Pangako namin sa iyo na aalagaan naming mabuti ang tahanan. Mga hipag ko, aalis na ako. CJ, ingat ka lagi sa biyahe. Hintayin ka namin dito sa bahay. Bilisan mo ang pag-uwi mo ha. Huwag kayong mag-alala, mga hipag. Pagdating ko roon, magpapadala ako ng sulat sa inyo. Kapag may nakita akong bagong kakaibang gamit sa daan, ipapadala ko lahat sa inyo. Paalam. Nakuha ko na ang ipinadala ng aming bayaw, sa pamamagitan ng iba. Sabi ng aming bayaw, ito ay galing sa kanluran, regalo niya para sa atin. Lagi na lang pera at regalo ang ipinapadala. Hindi naman siya umuuwi. Huwag kang ganyan. Kung hindi dahil sa pera, at regalong ipinapadala ng aming bayaw, paano tayo mamumuhay, ng ganito kaganda ngayon? Ano pa bang kulang? Siyempre hindi ako kontento. 3 taon na siyang wala. Ni hindi man lang umuwi. Tama na. Tingnan muna natin kung ano ang sulat ng aming bayaw. Kumusta na kayo, mga hipag? Nitong mga nakaraang taon, lumalaki ng lumalaki ang negosyo ko dito sa ibang bansa. Ang perang ipinadala ko, natanggap nyo na ba? Malamang inaasam-asam nyo na naman kung kailan ako uuwi. Pero, sa aking pagkalkula, sa oras na matanggap nyo ang sulat na ito, ay panahon na para tayo'y magkita. Magkikita. Uwi na si Zhang Jing. Nandito na ako, mga hipag ko.